Nagising si Feng Xiaolan sa isang kakaibang system apokalipse, nakatitig sa isang misteryosong lumulutang na itim na itlog sa loob ng kanyang kwarto, kaya inakala niyang nananaginip pa rin siya. Lahat pala ay may kani-kanyang lumulutang na itlog, pero ang sa kanya ay sadyang napakaitim, at may kakaiba itong detalye. Isang literal na countdown na patuloy sa pag-andar dito. Patuloy sa pagbaba ang nakakakilabot na timer na ito, kaya pumasok siya sa klase sa akademya, pilit na nag-focus pero bigo, lalo na't may mga itlog na lumulutang sa bawat estudyante. Napansin ng kaklase niya na masyado siyang lutang, kaya nagtanong siya tungkol sa mga ito, pero na-realize niyang walang ibang nakakakita sa kanila. Mabilis siyang umaktong parang walang nangyari, kahit na sobrang baba na ng timer niya at wala pang 6 na oras ang natitira. Tinatanggap ang kanyang kapalaran, nagpasya siyang umidlip, buong pusong niyakap ang pagiging tamad. Inaya siya ng kaklase niya sa pader ngayong gabi, pero abala si Zai Alun sa pagtulog sa kanyang desk, nagising lang para itanong kung anong gagawin nila roon, para lang marinig na may nakitang misteryosong pulang itlog ang isang senior. Balak nilang magkita ng 7 uwi, kaya napaisip si Xiaolan kung may kinalaman ito sa kanyang countdown, kahit na parang masyadong mapanganib kung idadamay ang iba. Magalang siyang tumanggi para protektahan sila, pero hindi pumayag ang kaibigan niya. Mabilis na dumilim sa tahimik na forest park. Sa hindi malamang dahilan, nakalagkad pa rin siya, at nakilala ang mayabang na senior na si Yao Tian, na ipinakilala bilang leader ng grupo. Pag-welcome sa bagong recruit sa kanilang maliit na ekspedisyon, biglang nakita ni Xiaolan ang isang malaking red flag, na realize na walang lumulutang na itlog ang senior na ito, kaya nagtaka siya kung napisa na ba ito. Naglakad sa kumikinang na mystical na damo. Pumasok ang grupong ito sa isang kakaibang radioactive zone, at sa wakas ay nakarating sa sinaunang mataas na pader. Balot ng dambuhalang pader na ito ang buong mundo nila, kinukulong ang sangkatauhan sa loob na parang isang higanteng glass sphere. Sa sobrang kuryosidad, inabot ni Xiaolan para hawakan ang harang. Nag-iisip kung totoo ba ang mga bali-balita tungkol sa mundo sa labas, pero dumulas lang ang kamay niya sa malamig na enerhiya. Biglang tinanong ng isang kaklase si Yao Tian tungkol sa kanyang pulang itlog, dahilan para ngumiti ng nakakakilabot ang senior. Biglang sumabog ang madilim at masamang enerhiya mula sa kanyang leg, kaya natigilan si Xiaolan sa sobrang gulat. Isang malamang tangkay ang tumubo, hawak-hawak ang pulang itlog sa itaas. Habang umaalingaw sa gubat ang nakakakilabot na tawa ng bata, inanunsyo ng senior na ito na opisyal nang nagsimula ang laro ng pangangaso. Kaya napabuntong hininga si Sai sa sobrang kamalasan niya, lalo na't kulang 2 oras na lang ang nasa timer niya. Gusto lang talaga niyang bumalik sa pagtulog. Pero tiningnan ng masama ni Yao Tian ang lumulutang na itim na itlog, nagpapaliwanag na ang mga ordinaryong tao ay pagkain lang para sa kanila, dahilan para lubos na magtaka si Xiaolan sa kakaibang mga salitang ito. Inamin ng halimaw na ito na mas gusto niyang manghuli ng biktima bago biglang naglaho para umatake ng biglaan. Bumulusok pababa si Yao Tian sa sobrang bilis, ipinapakita ang kanyang matatalim na kuko. Halos walang oras para makapag-react ang bida natin, dahilan para bumagsak siya sa lupa, habang ang misteryosong itim na itlog niya ay lumulutang lang doon, kaya nagmakaawa siyang tulungan siya nito. Pero pinagtawanan lang siya ng mayabang na senior, ipinapaliwanag na walang kakayahang manakit ang mga lumulutang na itlog at hindi sila makakaatake mag-isa maliban na lang kung sasanib sila sa isang tao. Halos tumama kay Zai Alun ang isa na namang nakamamatay na hiwa, winawasak ang lupa sa likod niya, kaya napilitan siyang tumakbo para iligtas ang buhay niya habang walang tigil siyang hinahabol ng baliw na senior. Tinamaan siya ng malakas na sipa sa ulo, kaya napasubsob ang mukha niya sa damo. Agad siyang dinaganan ng halimaw, itinaas ang matatalim nitong kuko para sa huling pag-atake. Naiwang walang laban ang bida natin hanggang sa biglang sumabog ang isang malaking energy vortex. Natigilan sa ere si Yao Tian at tuluyang naparalisa, lubos na nagtaka ang bida natin sa biglang paghinto, habang nagpupumiglas ang mayabang na senior laban sa hindi nakikitang puwersa, kaya nagkaroon ng pagkakataong makataka si Zai Alun. Tumakbo ng mabilis sa madilim na gubat ng hindi lumilingon, sumusunod lang sa kanya ang kanyang misteryosong itim na itlog. Pero makalipas ang 30 minuto, na-realize niyang nawawala na siya, tumatakbo gamit ang purong adrenaline at labis na pagkapagod. Lingid sa kaalaman niya, may isang nakamaskarang observer na nanonood mula sa itaas. Napansin ang sobrang itim na itlog na lumulutang sa bida natin, nakakita ng madilim na kuweba, nagpasya si Zai Alun na magtago, bumagsak sa pader na bato para humabol ng hininga. Tinanong niya ang lumulutang niyang itlog kung iniligtas siya nito, para lang makitang 3 minuto na lang ang natitira sa timer. Ang biglang pagkaalam nito ay nagpataranta sa kanya, natatakot na baka sumabog ang itlog sa mismong mukha niya. Habang sinusubukang tumakas, biglang nawalan ng lakas ang katawan niya, kaya napilitan siyang umupo at tanggapin ang kanyang nalalapit na kamatayan. Mabilis na bumaba ang nakakakilabot na countdown hanggang 5 segundo, hinahayaan siyang paghandaan kung anuman ang susunod na mangyayari. Pinanood ni Xiaolan ang mga huling segundong lumipas habang umabot sa 0 ang nakakakilabot na timer, inihahanda ang sarili para sa isang malaking pagsabog.
Pero tahimik lang na lumutang ang itim na itlog. Dahan-dahan niyang binaba ang kanyang mga braso, naniningkit ang mata para tingnan kung nakaligtas siya. Biglang binalot ng kumikinang na mga puting linya ang shell, lubos na nabighani ang bida natin sa liwanag hanggang sa lumabas ang isang metalikong bagay, ipinapakita ang isang malaking pilak na susi. Tinitigan ni Zai Alun ang kakaibang inaalok na ito, iniisip kung kukunin ba niya bago dahan-dahang iniabot ang hawakan nito. Marahan niya itong hinila na may mahinang tunog. Agad na umilaw ang blankong screen ng itlog, nagulat siya nang lumitaw ang isang bagong 24-hour countdown, nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa. Biglang umalinggaw sa kuweba ang isang masayang sipol, at lumitaw ang isang nakakakilabot na estranghero na may keyhole sa dibdib. Rinig ang mga yabag habang palapit ang misteryosong estranghero. Samantala, may isang nakamaskarang observer na nanonood mula sa dilim, nagdesisyong sundan sila ng palihim habang bumababa siya ng maayos mula sa mga puno. Sa loob ng kuweba, nanatiling nakatayo si Zai Alun nang hindi gumagalaw, nakatitig sa kumikinang na mga mata ng nakakakilabot na baguhan, iniisip kung paano siya nahanap ng baliw na ito. Inasar siya ng estrangherong ito habang inaamoy ang sariwang dugo, kaya nagmakaawa ang bida natin sa itlog niya na tulungan siya, pero tahimik lang na lumutang ang itim na itlog. Biglang naglabas ito ng isang madilim na pointer ng enerhiya, nagulat si Xiaolan nang tumutok ito ng direkta sa dibdib ng estranghero. Madaling tinabig ng mayabang na kontrabidang ito ang enerhiya. Pero naunawaan sa wakas ni Xiaolan ang plano ng itlog, na-realize na kailangan niyang ipasok ang pilak na susi. Pinagtawanan lang ng halimaw ang maliit niyang sandata, binaliwala ang malaking target sa dibdib nito, nagbigay sa bida natin ng perpektong pagkakataong umatake, habang nakangiti lang ang aroganteng kontrabida sa ginawa niya. Sumugod si Zai Alun dala ang kanyang pilak na susi, pero madaling naiwasan ng mabilis na kontrabida ang atake. Pinabagsak ang bida natin sa matigas na lupa habang nilalait ng mayabang na halimaw ang kaawa-awa niyang pagtatangka. Nakatitig sa kumikinang na keyhole sa dibdib nito, palihim na ibinagsak ni Xiaolan ang susi sa lupa, hinahamon ang aroganteng baliw sa isang suntukan na lang. Ang biglang pang-insultong ito ay lubos na ikinagalit ng kontrabida, na agad na dinamba ang bida natin sa lupa, sinuntok ng malakas mismo sa mukha niya. Pag-abot nito, desperadong kinuha muli ni Zai Alun ang susi habang tinatawag ang kanyang itlog para lituhin ang halimaw, binigyan siya nito ng magandang pagkakataon para umatake, idiniin ang pilak na susi ng direkta sa keyhole. Ang nagtatagong observer na ito ay nanonood ng may labis na takot habang biglang sumabog ang nakakabulag na asul na enerhiya mula sa dibdib, nilalamon si Zai Alun sa isang umiikot na liwanag. Ihinulog siya sa isang misteryosong kawalan hanggang sa unti-unti niyang buksan ang kanyang mga mata dahil sa gulat, nakatitig sa isang malaking mundo ng mga alien sa kanyang harapan. Isang nakamaskarang estranghero ang biglang humawak sa braso ni Zai Alun, binabalaan siyang manatiling tahimik, hinihila ang bida natin palayo sa panganib. Mabilis silang nagtago sa likod ng mga malapit na bato. Samantala, isang malaking dambuhalang may hood ang naghahanap sa lugar, kaya napigilan ni Xiaolan ang kanyang hininga sa takot habang nakatayo ang matangkad na halimaw sa itaas nila. Biglang lumabas si Xiaolan sa isang makapangyarihang bagong anyo, kaya nagulat ang dambuhala. Dahan-dahan at buong kumpiyansang naglakad ang bida natin, habang nahihirapan ang bago niyang kakampi laban sa isang halimaw, nakatitigan ang dambuhalang nilalang na mukhang asong lobo. Sumugod si Xiaolan gamit ang lilang enerhiya, nagpakawala ng walang tigil na mabibigat na atake, lubos na tinalo ang malaking halimaw sa loob ng ilang segundo, bago pinakawalan ang malakas na sipa sa ulo nito. Tumalon ng mataas sa ere ng napakabilis, nagbigay siya ng huling matinding suntok, na nagpabagsak sa nilalang sa mga bato. Naiwang walang masabi ang kanyang kakampi dahil dito. Nakatayong matagumpay si Xiaolan sa bago niyang anyo, kaya lubos na namangha ang nakamaskara niyang kakampi sa kanyang kapangyarihan. Pero hindi pa tapos ang labanan habang naghahanda ang sugatang halimaw ng isa pang huling atake. Nag-charge ng 3 kuryenteng kidlat, dahilan para mapasigaw ang tarantang kakampi na umatras sila. Pero nagpakawala ang halimaw ng isang mapaminsalang energy beam, na simpleng hinarang ng bida natin gamit ang isang kamay. Ginulat ang dambuhalang nilalang sa kanyang madaling pagdepensa. Biglang gumawa si Xiaolan ng mga kakaibang tunog, kaya nagtaka ang kanyang kakampi at ang itlog hanggang sa i-translate ng itlog ang dapat sana ay cool na pagsasalita niya, ibinunyag na na-mute ng system ang boses niya sa laban. Sinisira ng nakakatawang restriction na ito ang kanyang epic moment, kaya inutos ng itlog na tapusin niya na ito ng mabilis, napilitang magseryoso na ang bida natin habang dumadaloy ang madilim na lilang kidlat sa kanyang kamay. Nagpakawala ng malaking pagsabog ng corruptive energy na bumagsak na parang isang cosmic hammer, iniiwan ang takot na halimaw na walang matatakbuhan. Dumaing ang dambuhalang halimaw sa ilalim ng mapaminsalang pagsabog, bumagsak una ang mukha sa nagyayalong lupa sa ibaba. Unti-unting naglaho ang makapangyarihang anyo ni Xiaolan, iniiwan ang kanyang kakampi na hindi makapaniwala at natigilan, hindi maproseso ang mga nangyari na nakita niya. Mabuti na lang, nakapagsalita na ng normal ang bida natin habang hinihigop ng itlog ang natitirang madilim na enerhiya.
Sa itaas, pinagmamasdan silang maigi ng observer na may hood, nagulat nang makita ang dalawang aktibong legendary egg relic, kahit na mabilis niya itong binaliwala na imposible yon. Biglang tumunog ang communicator sa kanyang dibdib dahil sa isang mensahe, inaalerto si Xiaolan at ang kanyang kakampi sa panganib na malapit, habang nagdesisyon ang observer na hulihin silang dalawa. Pindot ang isang buton para tumawag ng tulong, isang nakakabinging alarma ang biglang umalingaw-ngaw sa lambak kaya inalerto agad ang mga bida natin, at nagsimulang yumanig ng malakas ang manyebeng lupa. Bago pa sila makapag-react, bumaba ang isang dambuhalang berdeng dragon, ginulat silang dalawa habang pinalibutan sila ng isang buong kawan mula sa lahat ng direksyon. Nataranta si Xiaolan sa dami ng kawan na nakapalibot sa kanila, pero agad na nag-charge ng berdeng apoy ang kanyang kakampi nang bumagsak ang isang dambuhalang buntot. Madaling naiwasan ng magaling na manlalabang ito ang mga atake, nagpakawala ng sunod-sunod na sumasabog na counterattack. Nanonood mula sa malayo, labis na namangha ang bida natin, nagdesisyong tumakbo na lang at hayaan siyang asikasuhin yon. Biglang sumugod ng direkta sa kanya ang dambuhalang halimaw, pero madaling nilundag ni Zai Alun ang atake, iniwan siyang nagulat sa sarili niyang napakabilis na reflexes habang tila bumagal ang galaw ng halimaw. Samantala, na-realize ng kakampi na pinapabagal sila ng itim na itlog, kaya nagmungkahi ang kanyang kasama ng palihim na plano. Tinanggihan niya ang ideyang nakawin ang kapangyarihan nito ngayon, kahit na gusto na ng kanyang kasama na iligtas ang mga kaibigan nila ng mas maaga, sinabihan niya ang kanyang itlog na mag-focus na lang muna sa labanan. Nagmayabang si Xiaolan tungkol sa kanyang galing hanggang sa binalaan siya ng kanyang itlog, ibinunyag na malapit ng magising ang dambuhalang halimaw. Inutos ng itim na itlog na kuhanin niya ang susi, at na-realize ng bida natin na muntik na niyang makalimutan ang kanyang tiket pauwi. Nakita ng observer na may hood ang kumikinang na susi na nakalantad lang sa manyebeng lupa kaya mabilis na tumakbo pabalik si Zai Alun para dito habang nagtataka ang kanyang kakampi kung saan siya pupunta. Umiiwas sa sunod-sunod na pagsabog ng berdeng enerhiya. Tumakbo ang bida natin papunta sa higanting observer, desperadong inabot ang kanyang tiket pauwi, pero biglang bumagsak mula sa itaas ang isang dambuhalang kamao, napatingin sa itaas nang may labis na takot nang tumama ito. Nawasak ang lupa dahil sa matinding pagtama, nag-iwan ng isang malaking hukay sa yelo, pero biglang na-paralyze ang dambuhala. Sa itaas ng pagsabog, isang madilim na puwersa ang namagitan, inangat ang bida natin ng ligtas mula sa kapahamakan. Nang mabilis siyang magpasalamat sa kanyang tapat na itim na itlog at dahan-dahang lumapag sa kanyang mga paa, biglang nawalan ng enerhiya ang kanyang kasama, bumagsak ito habang sinasalo ni Xiaolan sa ere. Kagat ang susi sa kanyang bibig dahil sa gulat, desperadong nakikiusap sa tahimik niyang kaibigan na magising. Nakayuko ang higanting observer sa tumatakbong bida natin, kumpiyansang wala ng kalaban-laban ang bata ngayon. Habang desperadong nangako si Xiaolan na poprotektahan ang kanyang kaibigan, biglang hinablot siya ng isang dambuhalang kamay habang tumatakbo, pero biglang sumugod pabalik ang dambuhalang lobo. Tumalon para agawin ang bida natin mula sa kamay niya, iniiwang walang hawak ang nagulat na observer sa nyebe. Na-realize ni Xiaolan na napaamo pala ng kanyang corruptive energy ang halimaw, namamangha sa sarili niyang aksidenteng bagong sasakyan, habang mabilis silang lumalayo sa panganib, mabilis na nakahabol sa kanyang nakamaskarang kakampi. Sumigaw siya sa kanyang kasama na sumakay na naging dahilan ng mabilis na pagsang-ayon kahit naguguluhan. Tumalon ng mataas sa ere ang magaling na manlalaban, perpektong lumapag sa likod ng dambuhalang lobo, kaya nakatakas sila ng mabilis at sabay. Sa likuran nila, pinapanood silang tumakas ng galit na observer, biglang pinahinto ang kanyang paghabol ng may masamang na-realize. Napansin ng kontrabidang ito ang matinding kakayahan ng itlog na kumontrol ng isip, nagpaplanong nakawin ito para sa sarili niyang maiitim na ambisyon, habang nakasakay sa bago nilang paamong higanteng lobo. Hawak ni Zai Alun ang susi at tinanong ang pangalan ng kanyang kakampi. Nagpakilala ang nakamaskarang mandirigmang ito bilang Dongnan, na nagtataka kung kapangyarihan ba ng itim na itlog ang pagtalon sa espasyo. Bigla na lang lumutang ang itim na itlog para kumpirmahin ito, kaya naisip ng ating bida na ang susing ito ang tiket nila pauwi. Pero biglang napasigaw sa takot si Danin nang magsimulang magliwanag sa enerhiya ang itim na itlog, nagpaputok ng sinad ng madilim na kapangyarihan na tumama mismo sa mukha ng kabilang itlog. Gulat na sinalo ni Danin ang muling nabuhay niyang kasama, habang nagdiriwang naman si Xiaolin sa biglaang paggaling ng sarili niyang itlog. Tumalon ang nakamaskarang mandirigmang ito sa ulo ng lobo, pinapagalitan ang kanyang kasama pero sinusuri kung nasaktan ito, kaya naman humingi ng tawad ang maliit na itlog sa amo nito. Biglang napansin ng ating bida ang isang kakaibang hadlang sa unahan, habang papalapit ang higanteng halimaw sa isang malaking purpurang harang, at huminto mismo sa harap ng umiilaw na pader. Nang hawakan niya ito ay naramdaman niya ang isang pamilyar na panginginig, kaya napaisip ang ating bida kung ayos lang ba talaga ang itlog niya. Ipinaliwanag ng itim na itlog na ubos na ang enerhiya nito. Binalaan nito si Zayalan na huwag magtiwala sa bago nilang kakampi, na nagpaalala sa isang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan,
kung saan naalala niyang nakorner siya ng mga peking magulang na nakangiti ng nakakakilabot habang may hawak na sandata. Nang makabalik sa realidad, tinignan niya si Dongnan na nagmungkahing unawain na nila ang mga nangyayari habang nakatayo sa tabi ng kanilang nagpapahingang higanteng lobo. Ipinaliwanag ni Donan kung paanong nagsilbing lagusan ang susi na nagpapatunay sa kanyang teorya tungkol sa biglaan nilang pag-teleport. Sinuri ni Xiaolan ang umiilaw na susi sa kanyang kamay at tinanong ang kanyang itlog kung saan ba talaga sila napadpad. Kaya nagsimulang gumuhit ang maliit na kasama, kinakamot ang isang kakaibang diagram sa niebe, maingat nitong inukit ang isang simpleng mapa na ikinalito ng sobra ni Dongnan habang lumapit naman si Xialin para suriin ito. Ipinagmalaki ng itlog na tapusin ang ginawa nito, ipinapakita ang dalawang magkatabing higanteng mundong hugis itlog na labis na ipinagtaka ng ating bida sa revelasyong ito. Nagpasabog ng malaking balita si Dongnan na nagsabing hindi talaga sila nakatakas sa pader habang itinuro ng itim na itlog ang kanilang mapa. Muntik nang mabaliw ang ating bida nang ipaliwanag nito ang kasalukuyan nilang lokasyon sa diagram, kaya tinanong ni Xiaolan ang tungkol sa malaking bakanteng espasyo na isa palang hindi pa nagagalugad na teritoryo. Nahirapan siyang intindihin ang sobrang laki nito, pero sinabi ng kanyang kasama na isa lamang itong ilusyon, isang teorya na mabilis na sinang-ayunan ni Dongnan, kaya muling nagpanik si Xiaolon dahil sa mahiwagang harang na ito. Nagbabala ang nakamaskarang mandirigma na nakakalinlang ang mga nakikita, at ipinaliwanag na ang pader ay isa palang buhay na organismo. Nakakagulat na itinanggi ng itim na itlog na may alam pa itong iba, bagamat inamin nitong nakakaramdam ito ng mga kakaibang anomalya sa espasyo, na agad ikinalito ng ating inosenteng bida. Nakilala ni Dongnan ang mga anomalyang ito bilang mga distorsyon sa espasyo at oras na mukhang nag-ugnay sa mga nakaraan nilang lokasyon, kaya tinanong ni Xiaolan kung pwede nila itong gamitin pauwi. Pero ibinunyag ng itlog na wala na ang mga lagusang iyon. Tinanong ni Zai Alun kung paano sila makakauwi, nagtataka kung tugma ba ang Sushan sa mga kalabang sundalo. Kinumpirma naman ng kanyang itim na itlog ang koneksyon, kaya tinanong ng ating bida ang lokasyon nito, pero mukhang may isang mahiwagang puwersang humarang sa lagusan nila. Ninakaw ang coordinates ng Sushan sa mismong harapan nila, hinala ni Dongnan na ang mga halimaw dito ang may kagagawa nito, kaya tinanong ni Xialin kung saan napunta ang lagusan. Nakatingin sa kakaibang bolang nakamarka sa mapa nila, napagtanto ng nakamaskarang mandirigmang ito na kailangan nilang hanapin ang lugar. Kahit na patuloy na naghihinala ang kanyang sariling kasama, na bumubulong na masyadong maraming alam ang bago nilang mga kakampi. Samantala, binalaan ni Xiaolon ang itlog niya na kumalma lang, nagpaplanong panatilihing malapit ang kanilang gabay anuman ang mangyari. Habang sinusubukan ding umaktong natural ng panig ni Donan at nagdesisyong itigil ang pagtatanong ng mabusisi, tinanong ng ating bida kung pwede ba nilang paliitin ang hahanapin na naglabas ng biglaang revelasyon mula sa itlog, isang abilidad na magbahagi ng paningin na direktang nakaugnay sa susi. Ngayon ay kailangan na lang nilang paganahin ang koneksyon. Iniabot ng itim na itlog na ito ang umiilaw na susi, inutusang mag-relax at pumikit ang ating bida habang direktang idiniin sa noo niya ang artifact na nagpadala ng sunod-sunod na enerhiya diretsyo sa isipan niya. Ang pagmulat niya ay nagpakita ng isang umiilaw na berdeng pupil, agad na nagpakita ng imahe ng isang syudad na may dam kung saan napagtanto niyang nakakadena siya sa paningin niya, malamang na binihag ng isang mahiwagang babaeng puti ang buhok. Bigla na lang lumingon ang makapangyarihang babaeng ito dahil sa paghihinala at mumiti ng nakakakilabot sa kanya. Bago pa man putulin ng isang biglaang pagsabog ang koneksyon para ibalik siya sa realidad, nagulat ng husto si Xiaolan, kaya tinanong siya ng itim na itlog niya kung anong nangyari. Kaya ipinaliwanag niyang napansin ng kalaban ang pagpasok niya sa isipan, habang tahimik namang nakikinig si Dang Din sa mga kakaibang detalye na nakayuko sa tabi ng nagpapahinga nilang sakyong lobo. Iginuhit ng ating bida ang Dam City sa niebe, kaya napaisip ang kanyang kakampi kung sino ang bilanggo. Itinuro niya ang mga kasama ng babaeng may puting buhok. Nang maalala ang dalawang nakakaputing gwardya na nanonood mula sa ibaba, tinanong ni Dongnan kung nakita niya ang mukha ng mga ito, pero malalaking kaputi lang ang natatandaan ni Xialin. Bigla na lang nagpakita ang itim na itlog ng gumagalaw na countdown timer, kaya sobrang naguluhan ang ating bida sa babala. Ipinaliwanag nito na mawawala ang susi kapag naubos na ang oras, kaya labis na nagpanik si Xialin. Bigla siyang sinabihang manahimik ng kanyang kakampi nang makaramdam ng panganib ang higante nilang lobo na nagpakita sa mga umiilaw na matang nagtatago sa madilim na siwang. Nagbabala ang nakamaskarang kakamping ito na kailangan na nilang tumakbo agad bago siya mabigla sa isang mabilis na paggalaw. Habang tinatangay ni Xialin ng isang nakakatakot na babaeng nakapiring na nagpasigaw ng matindi sa kanyang kakampi, mahigpit nitong ibinalot ang kakaiba niyang berdeng buhok sa kanya. Hinihila sa ere ang kaawa-awang bida natin habang nagpupumiglas siyang makawala sa hawak nito, kaya napaiyak na lang sa takot ang kasama niyang maliit na itlog. Hinila siya ng halimaw na ito papunta sa nagyelong kisame, kung saan may isang madilim na nilalang na tumatawa mula sa dilim, at wala nang nagawa si Dongnan kundi manood sa sobrang gulat, isang mabigat na yabag ang umalingaw-ngaw sa niebe.
At nagpakita ang isang maskuladong mandirigmang puti ang buhok na humahakbang palapit, kaya agad na pinalabas ni Dongnan ang kanyang enerhiya. Pero hawak na ng bagong dating ang itim na itlog at hinihingi ang relic kapalit ng lokasyon ng syudad. Kaya lubhang nalito si Zhao alun sa kakaibang pangalang iyon, habang pilit na inaalam ng kanyang nakamaskarang kakampi ang mga motibo nila. Habang ibinubulong ng nakakakilabot na bumihag sa kanila ang matagal na nilang pagmamasid, nagumulat ng matindi sa isipan ni Dongnan, kahit na nagdedemanda ng mabilis na sagot ang naiinip na mandirigma. Minaliit lang ng ating nakamaskarang mandirigma ang masamang negosasyong ito, na naging dahilan lang para pagbantaan ng kalaban ang buhay niya, at desperadong sinubukan ni Xiaolan na pigilan ang laban. Bigla na lang gumuhit ang isang nakakakilabot na ngiti sa mukha ng mandirigma, na agad umatake ng may nakakabulag na bilis. Nakakagulat na tumagos lang ang atake kay Dongnan, kaya labis siyang naguluhan sa muultong atake, at umikot ang kalaban ng may nakakatakot na liksi. Muling nagpakita ng mayabang na ngiti sa kanyang target, bago ito tuluyang palibutan ng napakabilis na mga clone, kaya nahirapan si Dongnan sa mga multong atake. Napagtantong biglang nagiging pisikal ang mga atake ng kalaban, pero may isang nakakakilabot na anino na gumapang sa likuran niya, na nagpakita ng isang walang maskarang clone na tinatawanan ang kanyang matitinding takot. Kaya sobrang nanigas sa takot ang ating nakamaskarang mandirigma. Sa sobrang galit, nagpakawala siya ng napakalakas na pagsabog ng enerhiya. Kahit na madaling naiwasan iyon ng clone habang pinagtatawanan siya, nag-umpisa ng sunod-sunod at mabibilis na pagsabog sa hangin, pinapanood ng nakapiring na babaeng ito ang magulong laban. Habang desperado namang isinisigaw ni Xiaolan ang isang babala sa kanyang kakampi, na itinuturong ni hindi pa gumagalaw ang totoong mandirigma. Ikinagulat ito ng husto ni Dongnan, nahihirapang unawain kung bakit parang totoo ang ilusyon, habang pinagtatawanan ng bumihag sa kanila ang napakasama niyang pakiramdam. Kaswal na ipinaliwanag ng ating mandirigmang may puting buhok ang kanyang sikreto sa teleportasyon, kaya pinagalitan siya ng kanyang kapareha dahil sa sobrang pagdadaldal, at sinabing isa lamang itong senyales ng magandang hangarin. At napagtanto ni Xiaolan kung gaano nila kadesperadong kailangan ang itlog. Bigla na lang ipinagyabang ng mayabang na mandirigma ang tagumpay niya. Agad na lumitaw sa likuran ni Dongnan para tapusin ang laban. Pinagdudahan ni Xiaolan kung mapagkakatiwalaan ba talagang kakampi si Dongnan, dahil napagtanto niyang ginagamit lang naman nila ang isa't isa, habang nangako naman ang tapat niyang itlog na susunod sa kanya. Lalo nitong naantig ang ating batang bida sa debosyon nito, kaya humarap muli siya sa kalaban, nagdemanda ng maayos na negosasyon si Xiaolin. Ipinipilit na pakawalan muna nila ang nakamaskara niyang kasama, at idinagdag na dapat din silang makakuha ng personal na escort. Ang matapang na demandang ito ay labis na nagpangiti sa mandirigmang puti ang buhok, habang napangisi naman ang nakakakilabot niyang kapareha sa sobrang kapal ng mukha ng bata. Nakakagulat na tinawanan ng mayabang na boss ang matindi niyang lakas ng loob habang ibinubulong naman ng itlog na ituloy lang ang pag-aktong may kumpiyansa. Kaya hindi na tinagsizialan, pinagmasdan siya ng makapangyarihang mandirigmang ito para subukan ang kanyang paninindigan, at nakipagtitigan siyang may matinding determinasyon. Bago pa man gumuhit ang nakakakilabot ng ngiti sa kanyang mukha, pumayag siya sa mga kondisyon na may isang kapalit, kaya nagtanong ang itim na itlog kung anong gusto nito, na yun pala ay ang kontrolin ang shell ng higante. Ang kakaibang pangalang ito ay nagpalito sa dalawang magkakampi, bagamat nagmungkahi ang itlog na magsimula na muna silang gumalaw. Tinanong ni Xiaolin kung pwede na nilang buksan ang itlog, pero nagpumilit ang mandirigma na panatilihin itong nakakulong, kaya wala nang nagawa ang bida natin kundi ang sumunod. Pagharap niya, kinumusta niya ang nabugbog niyang kakampi na matigas ang ulong ayaw tumanggap ng tulong kahit nasugatan. Kaya nagmungkahi si Xiaolin ng pansamantalang tigil putukan. Sobrang ayaw ni Dongnan sa ideyang maging mabait, kaya napilitang manahimik ang ating bida. Habang naglalakad, nagmungkahi si Xiaolan na sumakay na lang sa lobo, na agad namang tinutulan ng mayabang na mandirigma. Kaya tahimik na tinanong ng bata ang tungkol sa timer nila, at nalaman nilang wala na silang 30 minuto. Napagtantong sapat na ang oras na yon, palihim na inutusan ng ating bida na tumakas ang halimaw, pinatakbo ito ng mabilis para gumawa ng eksena. Ang matalinong hakbang na ito ay nagpahanga sa bumihag sa kanila, na nagsimulang pag-usapan ang malungkot nilang nakaraan sa daan, kaya napagtanto ni Xiaolin ang totoo nilang motibo. Bigla na lang may nakitang kakaibang mekanismong bato sa unahan, at inabot ito ng mandirigma para paandarin. Pinaandar ng mandirigmang ito ang lumang arkong bato, kaya napaisip si Xiaolin kung saan ito papunta, at nakita na lang ang isang napakadilim at walang hanggang hukay. Bigla na lang may isang mabigat na kamay na tumulak sa kanya paharap, na sinundan ng malakas na sipa sa likod niya, kaya nahulog ang kaawa-awa nating bida sa kadiliman. Sumigaw sa takot ang tapat niyang itlog, at mabilis na bumulusok pababa para habulin siya, habang nagpakita ng masamang ngiti ang mayabang nilang binihag bago ito kaswal na tumalon mismo mula sa bangin. Una ang ulong nahulog sa malalim na bangin sa ibaba, pagbalik sa taas, nagingit-ngit sa inis si Dongnan nang abutan siya ng nakapiring na babae ng kakaibang bagay, isang maliit na bakal na shell na parang pupil ng mata, na lubhang ipinagtaka ng nakamaskarang mandirigma.
Samantala, naglabas ng malalaking madilim na pakpak ang nahuhulog na mandirigma, kaya napagtanto ni Dongnan na wala siyang pagpipilian at pinamadali siya ng kanyang kapareha. Habang biglang nakaramdam si Xiaolan ng matinding pangangati sa lig niya. Nang idiin ang kakaibang shell na bakal mismo sa balat niya, dire-diretsong nahulog si Xiaolan sa madilim na bangin, gulat na makitang nagkapakpak ang dumakip sa kanya, nakaswal lang na nagsabing palabasin na rin niya ang kanya. Nagreklamo ang ating nakabaliktad na bida tungkol sa kakatwang utos, pero nilagpasan lang siya ng mayabang na mandirigma, at iniwan ang tapat niyang itlog na sumisigaw para humingi ng tulong. Sa sobrang desperado, inabot ng bata ang kanyang leg, na pagtantong mabilis na paparating ang matigas na lupa, kaya pinilit niyang mag-focus para palabasin ang device. Samantala, pinanood ng mandirigma ang pagkahulog niya na may kasamang tuwa nang biglang bumukas ang shell na bakal, na naglabas ng isang pares ng matitingkad na lilang pakpak. Isang malakas na shockwave ang nagpasabog sa sahig ng kuweba, na nagpalipad ng mga bato kung saan-saan habang nakakabawi si Xiaolan. Ang hindi inaasahang paglabas ng kapangyarihang ito ay lubos na gumulat sa bumihag sa kanila, na alam na wala dapat kapangyarihang umatake ang mga pakpak na ito, pero tuluyang nawasak ang lupa sa ibaba nila. Masayang ipinagdiwang ni Xiaolin ang kakayahan niyang lumipad. Habang nakikita naman ng mandirigma na sobrang nakakaintriga ang nangyayaring ito, nang makahabol si Donan para magbigay ng babala, pinagtawanan ng mayabang na bumihag ang bigla nilang pagtutulungan. Kaya inis na sinabihan ni Donan ang kasama niya. Naghahamon siya ng rematch mula sa mayabang nilang kalaban, na nagpapawis kay Xiaolan dahil sa kakatwa nilang pagbabangayan. Samantala, inamin ni Donan na sobrang gulo na ng isip niya, at ipinangako sa tapat niyang itlog na kakalma na siya. Habang pababa sila sa isang umiilaw na underground forest, nagtanong ang batang bida natin tungkol sa kakaibang lugar na ito. At nalamang may isang malaking kalamidad ang pumuksa sa mga itlog. Ang malagim na kasaysayang ito ay lubhang gumulat kay Xiaolun, bagamat may binanggit ang mandirigma na isang maalamat na exception. Pinilit ni Xiaolun na magtanong pa ng mga detalye sa giant shell na ito, na kailangan pala para hanapin ang isang bihiring bulaklak, kaya tinanong na rin niya kung para saan ba talaga ito. Ibinunyag ng nakapiring na babaeng ito na nakakagamot ito sa sakit na paglaki ng sobra. Na nagpapahiwatig sa ating bida na personal ang layunin nito, pinagmasdan niya ang malaking metal na gauntlet ng mandirigma, na pagtantong malaki ng hindi normal ang kamay nito, na ibig sabihin ay unti-unti na siyang nilalamon ng nakakatakot na sumpa. Sa pagkakaalam ng katotohanan, sa wakas ay nakarating na sila sa pinakababa. Ipinag-utos ng dumakip sa kanila na mag-focus lang sila sa paghahanap ng bulaklak. Kaya naitanong ni Xiaolan ang tungkol sa kakaibang hugis itlog na mundo, na ibinunyag ng mandirigma na tinawag ng kanyang ina na itlog ng buhay, at lubos na ikinalito ng bata dahil sa mahiwagang pangalang ito. Kahit na inamin ng lalaki na itinago ng ina niya ang mga pinakamalalim na sikreto, hindi siya nagbigay ng kahit anong clue para maintindihan nila yon. Samantala, nagtanong ang itlog ni Dongnan tungkol sa Forbidden Core Zone, at kinumpirmang desperadong hinahanap ng mga Crow Ghost ang lugar, na nangangahulugang ang mapa nila ang nag-ugnay sa kanila para maging pangunahing target. Binalaan ni Xiaolan ang kanilang gabay na mabilis nang nauubos ang oras, pero tiniyak ng mandirigma na nakarating na sila. Habang dumudaos-dos pababa, naghanda ang dalawang magkakampi sa pagbaba ng otomatikong umurong ang mga metal nilang pakpak pagdampi sa lupa. Pagtingin sa paligid, napansin ng bata ang mga nakakakilabot at naglalakihang kokoon sa dingding, at nang malamang sila ay mga nakakamatay na bantay na kumakain ng mga nanghihimasok ng buhay, agad na gumapang ang kilabot sa kanyang likuran. Napagtantong ang mga higanteng pod na ito ay naglalaman ng mga aktibo at kumakain ng taong mga halimaw, maingat siyang lumayo sa mga nakakatakot na istrukturang ito. Sinundan nila ang nakapiring na babae pababa sa madilim na hagdanan, para lang biglang matigilan ng makita kung ano ang nasa harapan nila. Sa wakas ay hinarap nila ang dambuhalang nakakadenang itlog, na nag-iwan kay Xiaolin na nakatulala sa laki nito, ngunit mabilis na humakbang ang mandirigma, maayos na hiniwa ang panlabas na balat sa gitna, na agad naging dahilan upang mabigla ang ating mga bida, nagbubunyag ng maraming makukulay na patong sa loob. Sa kailaliman nito ay may umiilaw na berdeng ubod, na naglalabas ng labis na mapanganib at nakakakilabot na enerhiya. Ipinaliwanag ng babaeng nakapiring na ito ang mabilis na paglaki nito. Itinuro niya mismo ang ikatlong patong ng balat na siya raw nagdudulot ng nakakapanindig balahibong sumpa ng paglaki, at ikinonekta ito sa mga naglalakihang bolang nakalutang sa itaas bilang bahagi ng isang masamang plano para sakupin ang mundo. Habang nagtataka si Xiaolan kung sino ang nasa likod nito, inabot ng kanilang naiinip na dumakip sa kanila ang loob ng balat, marahas na hinablot ang berdeng ubod mula sa mga kadena nito, at idineklara na dapat sirain ang isinumpang relic. Bigla na lang nagsalita ang umiilaw na berdeng ubod, ininsulto ang mandirigma, at tumangging tulungan sila, na nag-udyok sa galit na lalaki na ipag-utos ang agad na pagkakakulong nito. Labis na nagulat ang nagsasalitang berdeng ubod na makakita ng isa pang kasamang itlog,
at ipinaliwanag na ang hangin ay puno ng nakamamatay na lason, na nag-udyok sa labis na naguguluhang si Xiaolin na humingi ng paliwanag. Ibinunyag ng mandirigmang ito na ang lasong ito ay ang mismong sinaunang sakuna, na pumuksa sa mga itlog sa pamamagitan ng pagbabago nito bilang mga mikrobyo sa hangin, ngunit pakiramdam ng tapat na itim na itlog ay ayos lang siya, na labis na nagpagulat at nagpatahimik sa buong grupo. Kinumusta naman ni Zai Alun ang kasama ni Dongnan, na kinakabahang inamin na halos hindi na nakakaya ng partner niya. Nagtaka ang ating bida kung may kinalaman ba ang kanilang magkaibang pinagmulan, habang ibinunyag ni Dongnan na muntik nang mamatay ang kanyang itlog pagdating nito, na labis na nagpatakot at pinagpawisan sa kaawang-awang nilalang. Dahil dito ay naghinala siya na hindi apektado ang itim na itlog o baka nanggaling ito sa ipinagbabawal na core zone, habang nagtanong naman ang nakapiring na babae tungkol sa mundo nila. Biglang nag-utos ang naiinip nilang dumakip na kontrolin nila ang balat. Ngunit ipinaliwanag ni Xiaolin na ubos na ang lakas ng kanyang kasama, na nag-udyok sa mandirigma na humingi ng mahigpit na palugit. Nakakagulat na inangkin ng itim na itlog na ang lason ay talagang nagpapalusog dito, na agad namang tinawag na kasinungalingan ng berdeng ubod. Iginigiit ng itim na itlog na ito na nagsasabi siya ng totoo, ngunit biglang natigil ang usapan nila dahil may narinig na nakakagulat na balita ang mandirigma. Inutusan ang kasama niya na kulungin ang ubod, agad siyang tumakbo sa pasilyo, na nag-udyok sa ating mga bida na mabilis na sumunod. Habang binabaybay ang tila labirintong mababatong daanan, biglang napansin ni Xiaolan ang isang kakaibang pagbabago sa unahan, na pagtanto niyang pumapasok sila sa sinaunang guho ng mga itlog pababa sa kailaliman ng pangunahing silid. Dito, makikita ang mga kakaibang mural sa pader na naglalarawan ng maliliit na taong nagmamartsa papasok sa isang dambuhalang itlog, na nagpaisip sa bata tungkol sa kanilang mundo, at nagtanong kung sila ay maliliit na tuldok lamang sa loob nito. Ang nakakakilabot na pagbunyag na ito ay nagpatindig ng kanyang balahibo, habang nakakita naman ng posibleng labasan ang itlog ni Dongnan. Direktang itinuro ang sinaunang guhit, nag-aalala pa rin ang tapat na kasama sa dumakip sa kanila, umaasang makakawala sa nakakikilabot na hawak ng lalaki, ngunit tahimik na pinayapa ni Dongnan ang kanyang nababahalang kaibigan. Pag-abante, pinagdudahan ni Xiaolin ang tunay na motibo ng dumakip sa kanila, at napagtanto na nais ng lalaking ito na tumaka sa mundong ito. Ngunit biglang natigil ang kanilang pag-uusap nang hawiin ng mandirigma ang kurtina, at bumungad ang kanyang inang nakaratay doon. Dahan-dahang iminulat ng magandang babaeng ito ang kanyang mga mata. Nagdulot ito ng matinding ginhawa sa kanyang nag-aalalang anak na agad nagtanong tungkol sa kanyang masakit na kondisyon. Bagaman marahan niyang tiniyak dito na ayos lang siya, masaya naman nitong ipinangako na malapit na siyang makahanap ng lunas para sa kanya. Nalabis na ipinagtaka ng ina dahil sa biglaang tiwala nito hanggang sa mapansin niya ang ating mga bida na nakatayo sa malapit. Magalang na humakbang si Xiaolin palapit para batiin siya, na nag-udyok ng labis na kaba mula sa babae, habang buong pagmamalaking ipinagmayabang ng kanyang anak ang pagdating nila, saka biglang hinablot ang itim na itlog sa ere. Ipinakilala ang nilalang bilang kanilang pinakatagapagligtas, na nagdulot ng matinding takot sa kanyang ina. Habang inaalala niya ang malagim na babala bago mamatay na ang isang napakaitim na itlog ay magdadala ng kanyang kamatayan, inaalala ang isang malagim na pagkawala mula sa kanyang nakaraan, nakatitig siya sa nakapangingilabot na itim na itlog. Naniniwalang ang pagdating nito ay hudyat na ng huling oras niya. Ngunit habang pinoproseso niya ang pagkagulat, napagtanto niyang baka hindi totoo ang kanyang kutob, na nag-udyok sa kanyang anak na magtanong kung ayos lang siya. Mabilis na itinago ang kanyang takot, nagtanong siya tungkol sa bulaklak. Nag-iwan kay Xia ng pagkalito tungkol sa isang halaman na tumatakbo palayo. Lumalabas na ang pambihirang bulaklak na ito ay kumikilos na parang buhay na espiritu, ngunit alam na alam ng mandirigma kung paano ito akitin gamit ang isang espesyal na katas mula sa dambuhalang balat. Habang umaasa ang ina na mapapagaling ng nilalang na ito ang kanyang anak, tahimik siyang nag-aalala na baka hindi na siya mabuhay para makita itong lumaki. Inaalala ang mga taon ng pagtakbo mula sa mga multong uwak. Alam niyang dapat niyang ipamana ang kanyang proteksyon na relic kahit na unti-unti siyang inuubos ng madilim na kapangyarihan nito, iniisip kung makakaya ba talaga ito ng kanyang anak. Ang masama pa, natatakot siya na baka kalaban ang kanilang mga bagong bisita hanggang sa biglang magtanong ang itim na itlog kung natatakot ba siya, nakakatawang umiiyak dahil akala nito'y napakapangit niya lang talaga. Nagtanong ang inang ito kung kinakausap ba siya ng itim na itlog, napagtanto nitong konektado ito sa kanyang sinaunang butong relic habang marahan siyang pinapanatag ng nilalang na huwag matakot, natigilan sa biglaang init na ito. Dahan-dahan niyang inabot at inalu-alo ang itlog, na labis na nagpatahimik sa kanyang mandirigmang anak. Ang yakap na ito ay nagdulot sa kanya ng labis na kapayapaan, na nag-udyok sa kanyang anak na mag-alalang tawagin siya. Bigla na lang, nagmakaawa siya sa itlog na pagalingin ang kanyang anak, humarap sa ating mga bida para humingi ng tulong, na masaya namang ipinangako ng tapat na kasama. Sumunod ay humiling siyang makausap sila ng sarilinan, umaasang maibunyag ang mga sikreto tungkol sa kakaibang mundong ito.
Sa labas, nadatnan ng nakapiring na babae ang mga naghihintay na lalaki. Habang ipinapaliwanag ng mandirigma na pinalabas sila, naramdaman ang matinding galit nito, agad niyang sinubukang mabilis na tumakas, ngunit humingi ang naiinip na lalaki ng makakasagupa. Tumatakbo palayo, tumakas siya sa pasilyo, kaya si Dongnan ang naiwang susunod na target ng mandirigma. Tinanggap ni Dongnan ang hamon ng may matinding determinasyon. Samantala, lumabas si Xiaolin ng silid, napagtanto na may isang madilim na puwersang gumagamit sa mundong ito para magparami ng pagkain. Dahil dito'y naisip niya ang babala tungkol sa mga puting itlog, naiintindihan niya na ang mga tao ay mga biktima lamang ng mga halimaw na ito. Bigla na lang umaalingaw-ngaw ang mga yabag sa mabatong pasilyo nang bumalik ang mandirigma kasama ang bugbog na si Dongnan. Kaswal na sinasabing nagpapalipas lang sila ng oras, agad napansin ng ating bida na may mali, nakatitig sa mukha ng kanyang kaibigan na puno ng mga pasa. Bagaman mabilis na sinubukan ni Donan na idaan sa tawa ito, pinigilan ni Xiaolin ang mandirigma para ihatid ang mensahe ng ina nito. Gayunpaman, ayaw makinig ng matigas ang ulong lalaki, na nag-udyok sa bata na hikayatin siyang bumalik, ngunit mapait na inismira ng mandirigma ang payo nito. Ang asal batang ito ay labis na nakapagpabwisit sa ating pangunahing tauhan, lalo na nang sabihin sa kanya ng lalaki na siya na lang ang maging anak nito. Hinahamon si Xiaolan na magsalita kung may gusto man itong sabihin, talagang nakatanggap ng matinding mura ang mandirigmang ito dahil sa pagiging isang layaw na bata, na labis na nakapagpatigil sa lahat ng naroroon dahil sa sobrang gulat. Sa sobrang galit, sumugod ang mandirigma para sumuntok, ngunit walang kahirap-hirap na pinalo ni Zhao Alun ang kamay nito, kaya natigilan ang mainiting ulong mandirigma. Kahit si Zhao Alun ay nagulat sa biglaang paglakas niya, tinawag ang lalaki na isang bata na pinag-aalala lamang ang kanyang ina. Depensa ng mandirigmang ito, hindi raw umiiyak ang ina niya, kaya mayabang na sinabi ng ating bida na tingnan niya ito, na naging dahilan upang mabilis na tumakbo pabalik sa loob ang natatarantang anak. Habang iniisip ni Zawalan ang matagal na niyang nawalang lakas noong bata pa siya, na lubos na nagpahanga sa nakalutang na itim na itlog, mas gusto pa rin niyang manahimik para makaligtas. Nalabis namang ipinagtaka ng kanyang kasama ang dahilang iyon. Samantala, nagmamadaling bumalik ang mandirigma sa tabi ng kanyang ina, na pagtantong talagang napaglaruan siya ng isang bata. Marahan nitong tinanong kung nagtatampo pa rin siya, nagpapaalala sa isang alaala mula sa pagtakbo noong kaarawan niya noong bata siya, kung saan tumakbo siya sa mga kalye dala ang isang lihim na regalo, na nakapukaw sa atensyon ng ilang kahina-hinalang gwardiya sa paligid, na mabilis na napagtantong katugma niya ang deskripsyon ng kanilang target at agad siyang hinabol sa makipot na eskinita. Mabilis na tumatakbo sa madilim na eskinita, pilit na tumatakas ang bata. Ngunit mabilis na nakalapit sa kanya ang isang gwardiya mula sa likuran, para lang biglang mabulaga ng isang mabilis na atake. Nang gamitin ng ina ng bata ang kanyang nakamamatay na hair relic, tinuhog nito ang dibdib ng gwardiya bago siya mabilis na lumingon para patuloy na gumalaw, iniiwan ang kanilang humahabol na bumagsak sa malamig na mabatong sahig. Tumatakbo pa rin, iginiit ng bata na bisitahin ang kanyang lihim na base, kaya napasunod ang kanyang ina sa kailaliman ng mga guho. Samantala, isang kakaibang pulang usbong ang nagsimulang tumubo mula sa bangkay, kumukuha ng lakas mula sa buhay nito para mamukadkad. Maya-maya pa, dumating ang mag-ina sa isang nakamamanghang kuweba sa ilalim ng lupa, kung saan nagtatakang nagtanong ang ina kung ano ang itinatago niya, na naging dahilan upang ipakita ng kinakabahang bata ang kanyang lihim na proyekto. Ipinapakita ang isang magandang inukit na balat na walang laman, na agad na labis na nagpagulat sa kanya, at sabay silang umupo sa gitna ng umiilaw na luntiang kabubatan. Nagsimulang maglabas ng nakasisilaw na esmeraldang liwanag ang balat na ito nang aminin ng namumulang bata na isa itong regalo sa kaarawan. Punong-puno ng pagmamahal, niyakap niyang mahigpit ang kanyang anak. Itinuro ang kanyang ulo, may napansin ang bata na hindi tama. Nang mapagtanto ng kanyang ina na nabulgar na ang kanilang kinaroroonan, agad niyang pinunit ang dugo ang hibla ng buhok, ngunit buong tiwalang inako ng kanyang anak ang paggawa ng abala, na ikinagulat niya dahil sa biglaang katapangan nito. Samantala, nagsimulang lumiwanag ang usbong na nagtuturo ng lokasyon, na gumagabay sa mga nakamamatay na humahabol sa kanila papunta mismo sa kanilang pinagtataguan. Kasunod ng senyales, nagmartsa sila sa kagubatan hanggang sa matagpuan ng isang scout ang pasukan sa nakatagong kuweba, nagtatanong kung dapat ba nilang ibaon ng buhay ang mga target. Ngunit inutos ng malupit na pinuno na hulihin silang buhay, sabik na sabik ng makorner ang kanyang biktima. Sa kailaliman, tumalon pababa ang scout para tambangan ang bata. Nag-ipon ng nakamamatay na atake ng enerhiya sa kanyang kamay, mabilis na nagpakawala ng isang tira papunta sa tumatakbong bata, at mayabang na pinuri ang kamanghamanghang bilis nito. Bigla na lang, nag-teleport ang assassin sa mismong likuran niya, hinawakan ang bata at nagyayabang ng kanyang higit na kahusayan, para lang ngumiti ng nakakakilabot ang bata, bago naglaho at naging anino na lamang. Napagtantong lubusan siyang naloko ng isang pain, napaisip ang hiyang-hiyang gwardiya na ito kung nalinlang din ba ang kanyang master, habang patuloy sa pagtakas ang mga target paakyat sa mga naglalakihang ugat.
Nakangiti ng may tiwala sa sarili, ipinagmalaki ng bata ang kanyang bagong kakayahan, ngunit ang biglaang yabag sa itaas ay nagpahinto sa kanilang pagtakas, kaya galit na tumingin sa itaas ang ina bilang palaban. Biglang tumalon pababa ang nakamamatay na pinuno upang harangan sila, napilit na pinagamit sa kanya ang hair relic nito bilang depensa, nag-uutos na ipakita kaagad ng nagtatagong sumusubaybay ang kanyang sarili. Ang hindi inaasahang pag-ambush na ito ay lubos na nagpagulat sa bata nang magpakilala ang eleganteng pinuno na may pakunwaring paggalang. Ngunit agad sinabihan ng ina ang anak na tumakbo, bagaman sinasabi ng kontrabida na gusto nito ng mapayapang pag-uusap. Tumanggi siyang maniwala sa kahit anong salita, hinikayat ang anak na tumakas habang pinipigilan niya ang kalaban. Biglang nag-flashback ang alaala ng mahigpit na pagsasanay nito kung saan nangako itong hindi magiging kahinaan nito. Tumatakbo ng mabilis, itinuon niya ang buong sarili sa pagtakas. Iniwan ng ina na harapin ang banta ng mag-isa, na matapang na inutusan ang mayabang na kontrabida na manahimik, at inihampas niya ang nakamamatay nitong hair relic ng buong lakas, determinadong tuluyan ng makorner ang madulas na kontrabida. Nagpakawala ng sunod-sunod na atake, tinulak niya ito paatras. Ngunit walang kahirap-hirap na inilagan ng mayabang na pinuno ang bawat galaw nito, at kaswal na nag-ipon ng malakas na pag-atake sa kanyang kamay. Isang malakas na pagsabog ng pulang enerhiya ang lubos na sumira sa sahig ng kuweba. Samantala, nagtago sa malapit ang bata, nanginginig sa takot, desperadong bumubulong sa kanyang sarili na mananalo ang kanyang ina. Bigla na lang, umalingaw-ngaw ang banayad na yabag mismo sa likuran niya, kaya kumuha ng posisyong pandepensa ang natatakot na bata. Mula sa mga anino ay lumabas ang kanyang bugbog saradong ina, kaya agad na napatakbo at nayakap ang nakahinga ng maluwag na bata. Gayunpaman, mabilis na nawala ang tuwa niya nang makita ang madugong binti nito, kahit patipid itong ngumiti at sinabing wala lang iyon. Ayaw siyang paniwalaan ng bata na nakaturo sa dugo, umiiyak habang ipinapangakong magiging sobrang lakas niya, at marahan siyang hinihikayat na pumayag na lumaban siyang kasama nito. Yumuko, nag-alok ang determinadong bata na buhatin siya pabalik, at ipinagmalaking sobra-sobra ang kanyang lakas. May pagmamahal niyang ipinangako na papayag siyang buhatin siya kapag matanda na siya. Masayang pumayag ang bata sa kanilang pangako, nang angarap ng magandang kinabukasan kasama ang kanyang ina. Pabalik sa kasalukuyan, binanggit nito ang kanyang ama. Ngunit agad tinapos ng mandirigma ang usapin, dahilan upang ibunyag niya ang matagal nang nakatagong lihim ng pamilya. Bagaman nananatili siyang mapait tungkol sa kanilang maraming taon ng pagtakbo, ipinaliwanag nitong may iba palang gusto ang mga humahabol sa kanila, at iniharap ang isang misteryosong umiilaw na itim na kahon sa kanya. Ang nakakagulat na pagbubunyag na ito ay lubos na nagpatahimik sa mandirigma. Habang ipinapaliwanag niya ang pambihirang kapangyarihang nakatago sa loob, iniaabot ang relic, ipinagkatiwala niya ito rito. Hinihimok ang kanyang anak na ilabas ang tunay niyang potensyal. Natahimik nitong tinanggap ng may mabigat na kalooban. Inamin nitong hindi na solusyon ang pagtakas, kaya isa na lang ang natitirang pagpipilian nila na lumaban. Mahigpit na hinawakan ng kahon, tuluyan ng tumibay ang kanyang determinasyon. Lumabas siya na handa nang ipagpatuloy ang paghahanap, malakas na idineklara ang layuning durugin ang kanilang mga kalaban, na nagpagaan naman ng loob sa ating nakangiting bida. Maya-maya, pumasok ang grupo ng malalim sa kabubatan. Naghahanap sa masukal na kabubatan, maingat na sinusuri ng grupo ang paligid. Hanggang sa makita ng mandirigma ang isang kakaibang bitak sa malaking bato, mabilis na hinugot ang isang umiilaw na asul na ugat mula rito. Nagtanong ang ating bida kung ito na ba ang maalamat na bulaklak. Pero pinaliwanag ng mandirigma na kailangan pa ng 6 na buwan para mamukadkad ito, na masyadong matagal para sa kanyang nag-agaw buhay na ina. Biglang binasag ng isang malakas na pagsabog ang katahimikan sa kabubatan. Kaya napatalon sila paatras nang lumabas ang isang higanteng kamay, at nakita ang isang malaking halimaw na nakakapa na bitbit ang isang pamilyar na kalaban. Tumawa ang mayabang na kontrabidang ito, pinagmamalaki ang kanilang perpektong bitad. Habang nakatayo ang nagbabantang higanteng halimaw sa harap ng na-corner na grupo, inirapan niya ang mandirigma para asarin ang walang katapusang kayabangan nito, na nagpaalala sa kanya ng nakaraan. Habang galit na hiningi ng higanteng tagabantay na irespeto ang kanyang amo. Nakangiting lumalaban, inasar ng mandirigma ang nakakaawang amo ng kontrabida, na kaswal na ibinunyag kung paano siya nakaligtas sa nakakamatay na labanang iyon. Ngayon ay sabik na siyang tapusin ang laban na ito. Hinimok ang mandirigma na magplano ng mabilisang pagtakas, sabay abot agad ng mahalagang ugat sa mga kamay ng ating bida, iginigiit na tumakas sila kaysa maging pabigat sa kanya. Inasar ng mayabang na kontrabidang ito ang kanilang pagtakas nang biglang mayanig ang buong kabubatan dahil sa mga pagsabog, at makita ang malaking hukbo na pumapalibot sa kanila habang pinagmamalaki niyang pupuntiryahin niya ang ina ng mandirigma. Ang nakakagulat na banta na ito ay nagpagalit ng matindi sa mandirigma. Samantala, nagdiwang ang ating bida sa biglaang paggising ng kanyang kasama, kaya nagtaka ang litong itim na itlog kung nasaan sila habang nagtatago ng malalim sa isang underground na base. Tumutulo ang kakaibang likido mula sa mahabang pagkakatulog nito.
Binalaan niya na malapit nang magsimula ang pag-aani, kaya mausisang lumingon ang maliit na itlog para lang makita ang kanilang mga kasamahang naghihintay mismo sa likod nila. Ipinaliwanag ng mandirigmang ito ang plano nilang maghiwalay, iniiwan ang nakapiring na kasama para maging backup, habang nag-isip ang lumulutang na itlog sa kanilang sariling misyon, na hanapin ang misteryosong Eggman. Litong-lito sa kakaibang pangalan na ito, nakinig ng mabuti ang itlog. Habang ipinapaliwanag ng ating bida ang mahalagang papel ng bagong target, na may hawak ng mga sikreto tungkol sa lokasyon ng labasan, na nagbibigay sa kanila ng malinaw na misyong hulihin siya. Ipinaliwanag ni NC ang orihinal nilang plano na magpanggap at tumakas. Pero nagtaka ang lumulutang na itlog kung talagang mapanganib ang kalabang ito, kaya ibinunyag ng ating bida ang nakakatakot na X-ray vision ng target. Ipinaliwanag niyang kailangan nila ang kakaibang kapangyarihan nito para malampasan siya. Kahit nagdududa ang maliit na kasama sa sariling kakayahan sa pakikipaglaban, biglang hiningi ng binata ang maalamat nitong kakayahang pahintuin ang oras. Iginigiit ng litong itlog na enerhiya lang ang kaya nitong patigilin, kaya lubos itong nagulat sa biglaang sinabi niya. Ibinunyag ni MC na 3 beses nitong napahinto ang oras habang natutulog, hinikayat ang kanyang kasama na alalahanin ang mga napanaginipan nito kamakailan. Unti-unting naalala ng lumulutang na itlog ang isang malaki at umiilaw na utak, na patuloy na nag-uutos na sirain nito ang buong mundo. Kasama ng isang kakaibang nahating bersyon nito, ang nakakatakot na kalahating itlog na nilalang na ito ay tinubuan ng maraming pumipilipit na mga braso, na walang awang umaatake rito para pilitin itong sumunod. Habang ipinapaliwanag ang paulit-ulit na bangungot na ito, bigla itong napahinto. Nang malakas na napagtanto ng ating bida na huminto na naman ang oras. Pagtingin sa kanilang mga nakatayong kasama, humingi ng instruksyon ang itlog, kaya ipinaliwanag ng binata ang plano nilang hanapin ang kahinaan nito, na nagpataka sa maliit na kasama kung saan nagtatago ang target. Ipinaliwanag ni NC na nakaalis na ang kanilang kasama, itinuro ang isang kakaibang marka sa likod ng kanyang tainga na nagsisilbing telepathic na komunikasyon, para makapag-usap sila gamit ang isipan hanggang sa ibunyag ng kasama na nasa ilalim ng paaralan ni NC ang base, kaya mabilis silang bumalik sa kampus. Paglakad sa pasilyo, patuloy na nagdududa ang ating bida, naalala ang nakakagulat na video na kumumbinsi sa iba, kaya nagtanong ang mausisang itlog tungkol sa mga detalye. Ayon sa paliwanag ni MC, nagpakita ito ng isa pang may hawak ng itlog na tinutugis. Pinuntirya ng 2 nakakatakot na malataong nilalang na nag-away dahil sa isang misteryosong pag-reset, kaya pinagpawisan ang maliit na kasama sa kanyang backpack habang ipinapaliwanag ni NC na naglilingkod sila sa isang pangunahing utak, isang pangalan na tumutugma sa paulit-ulit na bangungot ng itlog. Tahimik na nilampasan ang ibang mga estudyante, ipinaliwanag niyang kinopya ang footage mula sa isang retina, kahit hindi pa rin alam kung ano na ang nangyari sa biktima. Biglang may pamilyar na boses na tumawag sa kanya, kasabay ng pagkampay ng kanilang kasama papasok sa isang silid-aralan. Ngumisi ang kanilang pormadong kasama mula sa dilim, dinala ang ating bida sa madilim na pasilidad sa ilalim ng lupa kung saan nakahilera sa mga dingding ang kakaibang umiilaw na mga security device. Pero buong pagmamalaking ipinaliwanag ng kasama na nalampasan niya ang mga ito, at itinago ng husto ang kanilang enerhiya mula sa mga sensor. Agad na nataranta sa balitang ito ang walang karanasang lumulutang na itlog, pero mabilis na pinakalma ni NC ang kanyang nag-aalalang maliit na kaibigan, ibinunyag na naglagay muna sila ng isang espesyal na stealth film, kaya nagtanong ang kasama tungkol sa kapatid nito. Masayang kinumpirma ng gabay na may violet na buhok na nahanap na nila siya, na nagbigay ng matinding ginhawa kay NC. Kahit nagtataka pa rin ang maliit na itlog kung sino ang nakahanap sa kanya, ipinaliwanag ng ating bida na ang kalaban nilang na brainwash sa kuweba ang gumawa nito, na labis na ikinabahala ng kanyang kasama dahil sa ginawang pagbabago. Biglang binalaan siya ng kasama na gumagalaw ang target, papunta mismo sa lokasyon ng kapatid niya ngayon. Samantala, pabalik sa maaraw na kampus ng paaralan, buong paghangang nakatitig ang mga walang kaalam-alam na estudyante sa isang bagong dating. Habang naglalakad sa courtyard ang isang magandang babaeng may pilak na buhok, habang nagrereklamo ang kanyang kasama sa kanyang magarbong suot, nainis na sumagot ang bagong dating habang mayabang na inaasar siya ng kanyang kasamang may tatoo. Binalaan siya na huwag siyang maging pabigat, pero buong pagmamalaki niyang ipinakita ang kanyang gumaling na kamay, kaya lubos siyang napagod sa kayabangan nito. Biglang sumingit sa kanilang pagtatalo ang isang telepathic na boses habang nanonood mula sa balkonahe ang kanilang nakapiring na kasama. Inutusang bantayang mabuti ng higante ang babae, na agad na nagpapula sa mukha ng nakapiring na mandirigma. Bagamat naputol ang kanilang asaran nang biglang lumitaw ang babaeng may mga umiilaw na itlog sa itaas ng mga estudyante. Samantala, tinahak ni NC at ng kanyang gabay ang madilim na pasilyo, nakita ang nakakatakot na Eggman na nakatayo sa unahan na mabilis ding umalis kasama ang kanyang mga gwardiya. Kaya pinakalma ng gabay ang nag-aalalang si NC. Kaya tinanong ng ating bida ang motibo ng kontrabida habang hinala ng gabay na gusto nito ng mahalagang impormasyon. Partikular na tungkol sa misteryosong replicant world,
at nagtanong ang ating bida kung nasaan ang mundong ito, para lang malaman na nasa loob pala ito ng isa pang life egg. Nagtanong si NC kung pumasok ba ang kapatid niya sa isa pang life egg, na nagpapawi sa kanya sa kaba, pero itinuro ng kanyang kasama na nasa unahan lang nila ang target. Habang naglalakad sa pasilyo ang misteryosong Eggman, ipinaliwanag ng gabay na si Ensu lang ang pwedeng gumalaw. Habang nakatigil ang oras, inabutan siya ng isang maliit at umiilaw na panikwat kumuha ng sample. Siniguro sa ating nag-aalalang bida na hindi ito magdudulot ng sakit. Hawak ang kagamitan, tinawag ng binata ang kanyang kasama, habang naghahanda ang maliit na itim na itlog na ilabas ang kapangyarihan nito. Biglang sumabog ang malakas na enerhiya mula rito, pinatigil ang buong pasilyo at ang mga gwardiya, na lubos na nagpahina sa nakakatakot na kontrabida. Mabilis na tumakbo si NC para kunin ang mahalagang tissue sample. Alam na kailangan nilang hindi magpahalata para mailigtas ang kanyang kapatid habang nakatutok ang panikwat sa leeg ng target, handa nang alamin ang sikreto sa kahinaan nito. Bigla na lang may nagliwanag sa kisame na lubos na ikinagulat ng ating bida. Habang malayang gumagalaw ang isang bagay sa nakatigil na paligid, kaya nagtaka ang pinapawisang itlog kung paanong nabigo ang pagpatigil ng oras. Pagtingin sa paligid ng tahimik na pasilyo, nagtaka si NC kung saan napunta ang target. Pero hinimok siya ng kanyang maliit na itlog na kasama na kunin na agad ang sample hanggang sa biglang may madilim na latigo ng enerhiya na pumulupot sa kanyang baywang, na lubos na ikinagulat ng ating bida at napasinghap sa gulat. Hinila siya paatras sa ere ng isang misteryosong puwersa, para lang makita ang isang bata na may puting buhok at sungay na may hawak ng tali. Ngumiti itong nakakatakot na bagong dating at ipinaliwanag na walang kwenta ang tissue sample, na lubos na ikinagulat ng ating bida sa biglaang pagbubunyag nito. Binalaan siya ng bata na nasa ibang lugar talaga ang pangunahing katawan ng target, at gawa pala sa ibang materyal ang clone nito, na ibig sabihin ay magdudulot lang ng alarma ang anumang pagtatangkang kumuha nito. Kaya pinakawalan siya ng kakaibang bata mula sa pagkakatali. Hinayaan nitong ligtas na makatalon pabalik si NC sa mataas na gilid, pinatahimik siya, sumenyas ang misteryosong bata na tumahimik, habang pinapanood ng ating bida ng may kaba ang kakaibang eksenang nangyayari. Nakatayo sa tabi ng kontrabida, telepathic na ibinunyag ng bata ang sarili nitong masasamang motibo, habang pinapagalitan ng nakakatakot na Eggman ang kanyang anak dahil sa paglayo nito. Kaya lubos na natigilan si NC sa kakaibang relasyon ng pamilyang ito. Pagbalik sa kanyang pormadong kasama, napagtanto nilang sira na ang orihinal nilang plano. Dahil hindi sila dadalhin sa katotohanan kung ang clone ang pupuntiryahin, iminungkahi ng kanyang kasama na humanap ng ibang daan, pero nag-aalala ang ating bida na masyadong limitado ang impormasyon nila. Pero biglang nabulabog ang kanilang pag-iisip ng mga yabag ng paa, at nakita ang mga gwardya sa ibaba na may bitbit na pamilyar na bihag na agad nakilala ni NC bilang walang malay niyang kapatid, kaya humingi siya ng mabilisang plano ng pagliligtas. Pero nagdududa ang kanyang kasama sa natitirang enerhiya ng itlog, na sinabi naman ng ating bida na naensayo na nila noon pa. Kinumpirma ng maliit na kasamang ito ang napakaikling oras, kaya pinag-isipan ng pormadong gabay ang mga panganib. Dahil kailangang hawakan siya para mabasa ang nasa isip niya, na imposibleng mangyari kapag nakatigil ang oras, kaya iminungkahi ni MC na hatiin sa ilang saglit ang pagpapatigil, para mauna nila ang pag-scan sa utak niya. Nagtanong siya kung pwedeng lumiit ang kanilang pilak na itlog, na masayang kinumpirma ng maliit na katuwang, kaya nagpatuloy ang ating bida, habang nagsisimula ng kumalat ang enerhiya sa pagpapatigil ng oras. Hinayaan si NC na tahimik na bumaba sa likod ng mga nakatayong gwardiya, inilagay ang maliit na kasama mismo sa buhok niya. Tahimik na nangako si NC na ililigtas ang kanyang kapatid sa lalong madaling panahon, umaasa na mababasa ng pilak na itlog ang nasa isip niya. Samantala, nagmartsa paharap ang isang linya ng mga na-brainwash na estudyante. Habang naghahanda sa screening ang bagong dating na may pilak na buhok, lumapit sila sa isang mahigpit na binabantayang sorting junction, kung saan may nakabantay na malakas at pulang demonyo. Umaasa siya na makakatulong sa kanila ang kawalan nito ng gana. Habang hinihimok siya ng kanyang kasama na umaktong normal, binalaan siya na susunod na ang pag-scan ng kristal. Sa unahan nila, iniscan ng mga gwardiya ang bawat lumulutang na itlog, pinaghihiwalay ang mga bihag base sa kulay ng enerhiya nila. Tiwala sa kanyang peking mataas na enerhiya. Lumapit itong mandirigmang may pilak na buhok sa gwardiya. Pinigil ang paghinga habang nagkulay violet ang scanner. Kinumpirma na matagumpay siyang nakalusot sa security check. Pinapasok na siya, nilampasan niya ang pulang demonyo na naghihinalang nakatitig sa kanya. Kahit patuloy siyang naglakad ng hindi lumilingon, matagumpay siyang nakapasok ng mas malalim sa pasilidad ng kalaban. Ngayon ay ang may tattoo naman niyang kasama ang lumapit para maskan. Biglang umilaw ng malinaw na asul ang scanner, na lubos na ipinagtaka ng mandirigmang may tattoo. Habang nagpapatuloy sila sa pagmamartsa sa violet na pasilyo, kaya nagulat na bumulong ang kasama niyang may pilak na buhok. Nagtataka kung bakit biglang tumataas ang data ng sistema, dahil ibig sabihin ng kulay na ito ay agarang paghihiwalay nila sa kanilang mga itlog.
Pero kaswal siyang nagplano na magpatay-patayan na lang, kaya tinanong siya nito kung pwede ba siyang tumakas ng maaga, na inamin niyang imposible pa sa ngayon sa sonang ito. Bigla nilang nakita sa unahan ang mga pulang gwardiya, na matakaw na kinakain ang mga inaning utak, at hinihigop ang mga cores na mayaman sa enerhiya ng walang pag-aalinlangan. Napansin ng kasama ng ating bida ang maraming gwardiya, at napagtantong ninanakaw ng mga halimaw na ito ang pagkain bago iproseso, habang tinititigan siya na parang merienda ng isang naglalaway na demonyo. Kaya napilitan ang mandirigmang may tatoo na maghanda sa laban. Habang tahimik na nagtitiwala ang kanyang mga kasama na kaya niya itong ayusin, tiwala na madali silang malulusutan gamit ang kanyang kakayahan. Habang unti-unti silang lumalapit sa sorting area, sinusundan ang mga gwardya ng mas malalim sa madilim na pasilidad. Nagtaka si NC kung bakit hindi gumana sa mga gwardya ang pagpatigil ng oras habang ipinakita ng kanyang kasama ang sarili nilang mga limitasyon, na napagtantong hindi na tinatablan ng pangalawang pagpatigil ng oras ang mga pulang demonyo. Kaya nakaramdam ng matinding konsensya ang maliit na itim na itlog. Nagdududa ang ating bida na kaya nilang labanan ang dalawang gwardya. Dahil magdudulot lang ng alarma ang direktang labanan, kaya agad niyang ipinatigil ang paghinto ng oras, habang pinatay ng maliit na kasama ang kapangyarihan nito, na ibinalik ang pasilyo sa normal na daloy nito. Iminungkahi ng kanyang kasama na sundin ang backup nilang plano, na ibalot ang itim na itlog bilang isang high-tier core, na napilitang tanggapin ng kinakabahang maliit na katuwang. Samantala, nakatayo ang mandirigmang may pilak na buhok kasama ng mga bihag, napansin ang nakakagulat na kaunting bilang ng mga dekalidad na target. Bago sila dalhin pababa sa isang malaking elevator shaft, nanatili siyang alerto sa pagbaba, pinapanood ang mga gwardiya na kinakandado sila sa isang masikip na hawla, sabay march sa paharap kasama ang iba pang na brainwash na tao. Habang tahimik na kinakalkula ang masikip na espasyo sa paligid nila, sinusubukang hanapin ang pangunahing pinagmumula ng enerhiya ng pasilidad. Pagtingin sa paligid, may nakita siyang dalawang masikip na hawla sa malapit, at napagtantong nasa ibaba lang nila ang main processing zone. Sa ibaba, nakabantay ang ilang magagaling na gwardya sa paligid ng isang hapagkainan kung saan kaswal na nag-uusap ang dalawang nakakatakot at kulay pink na demonyo, nakangiti habang pinag-uusapan ang kanilang masasamang plano. Mabilis siyang nagbilang at may kabuuang 4 na magagaling na halimaw. Samantala, sa labas ng malaking gusali ng paaralan, nakabantay mula sa isang mataas na balkonahe ang kanyang nakamaskarang kasama, at natatanggap ang kanyang telepathic na update mula sa loob ng pasilidad. Binalaan niya ito na pumalpak ang pagkuha ng sample. Hinimok siyang tumakas bago magsimula ang screening, pero binaliwala niya ang mga babala nito bilang walang kwentang pagreklamo. Ipinunto na ang malalaking panganib ay nagdadala ng magandang pabuya, napabuntong hininga ang kanyang kapareha na alam na masyadong mapanganib ito, ngunit nanatili siyang nakatuon sa posibleng pabuya. Biglang may nakapansin na isang batang may sungay na nanonood mula sa itaas, na tahimik na bumaba sa likod niya, at bumulong na tinanong kung kailan niya ito unang napansin. Sinabi ng nakakatakot na batang ito na hinarangan niya ang pakiramdam ng mga gwardiya, kaya kinumpirma niya ang kanyang hinala sa misteryosong bagong dating na ito. Pinuri ng nakakatakot na bata na ito ang pagiging kalmado niya, kaya tinanong niya kung ano ang gusto nito, at napangiti ito bago tinawag ang isang tao. Habang sumilip mula sa likod ang isang takot na maliit na babae, na lubos na ikinagulat ng mandirigma sa kanyang presensya, iminungkahi niyang ipagpalit siya sa itlog ng mandirigma, na agad na nagpalabas ng umiilaw na imahe sa itaas niya. Habang nagmakaawa ang bata na itakas siya sa labas, kapalit nito, nangako siyang papalampasin siya sa kanilang seguridad, nagbigay sa kanya ng perpekto at mapanganib na oportunidad. Samantala, nagmarch sa paharap si NC, kasama ang may tatoon niyang kasama, na nagbulong ng babala tungkol sa malapit na clone kaya nagpanik at pinagpawisan ang lumulutang na itlog. Ipinaliwanag ng kasama niya na clone lang ang target, kaya nagtaka ang ating bida kung kailan nangyari ang pagpapalit, pinaghihinalaan na nangyari ito sa paaralan. Nagpatuloy sila sa pasilyo at nagpaplano ng susunod na hakbang habang inihayag ni NC ang planong lihim na iligtas ang kapatid niya, kahit may matinding pagdududa pa rin ang maliit na katuwang. Sa huli ay nagtiwala pa rin siya sa kanyang pakiramdam pagkatapos ng kakaibang paghawak na yon. Nagtanong si NC kung saan kasalukuyang nakakulong ang kapatid niya habang ipinapaliwanag ng pinagpapawisang pilak na itlog ang sitwasyon sa labasan. Dahil napansin niyang kinain na ang itlog ng isa pang kasama, tinanong niya kung paano sila makakagawa ng labasan habang bumababa ng mas malalim sa dilim ang kanilang elevator na hawla. Naghanda itong 4 na dekalidad na bihag para sa pinakamasama matapos mapagtanto na lalong naiinip ang mga halimaw. Sa ibaba, nagtipon ang mga magagaling na demonyo para sa isang salusalo, pinapanood ang pagbaba ng mga hawla patungo sa hapagkainan. Sa mesa, nakahain ang mga inaning core na parang masasarap na pagkain, at iniulat ng gwardiya na 25 dekalidad na itlog na lang ang natitira. Ginawa lang ng balitang ito na mas magutom ang mga demonyo, at sabik na basagin ng sariwa ang mga ito mismo doon.
Pinaalala ng isang demonyo sa mesa na pwede na silang pumili ng dalawa ngayon din, na nagdulot ng labis na takot sa loob ng mga nakakandadong hawla. Kaswal nilang pinag-usapan ang mataas na bilang ng mga namamatay sa kanilang mga dala, habang masayang nilalamon ng isang halimaw ang isang core na may mataas na enerhiya. Nagtaka naman ang isa kung talagang gumagana ang bagong gawang gamot. Nang biglang sumulpot sa likod niya ang nakakatakot na batang may sungay, kaya napatanong ang mga nagulat na demonyo tungkol sa kanyang ama, magalang na nag-alok ang batang may sungay na magsilbi sa mga bisita, na labis na ikinatuwa ng nakatalukbong na demonyo. Samantala, nagtanong si Effie kung ano ang layunin ng nakatakas na gamot na nagpawi sa lumulutang na itlog dahil sa labis na takot. Bumalik sa mesa, iginigit ng mga halimaw ang kanilang piging, kaya inatake na naman ng matinding kaba ang katuwang ng bida natin, pero tiniyak ng NC na hindi mabubuko ang mga disgis nila. Dahan-dahang tumayo mula sa upuan ang nakatalukbong na elite na ito, bumaba para siya satin ang bagong kargamento, nasasabik na piliin ang pinakamagagandang target. Napansin niyang ang mas malalakas na bihag ay nagbibigay ng mas masarap na enerhiya, habang sinusuri ang mga siksikang kulungan ng may gutom na paningin, sinusubukang magdesisyon sa kanyang unang dalawang biktima. Bigla na lang, nagliwanag ang mga itlog ng NC at ng kanyang mga kakampi, na mabilis nakaagaw sa sakim na atensyon ng halimaw habang lumulutang pababa ang nakakatakot na bata para kunin ang mga ito, na ikinainis lang ng mayabang na elite demon. Mayabang niyang sinabi na ang mga katabi talaga ang gusto niya, kaya nag-alok ang bata na dalhin na lang ito agad, pero mas gusto ng halimaw na siya mismo ang kukuha. Mayabang na iniabot ng batang may sungay ang umiilaw na itlog habang masusing nakabantay ang bida natin mula sa likod ng rehas, na nag-udyok sa nakatalukbong na demonyo na kunin ang parehong target. Binaliwala ang mga walang malay na bihag na nakakalat sa sahig, buong pagmamalaki siyang nagmayabang sa mesa tungkol sa kanyang napakagandang panlasa, habang naghahandang basagin ang unang itlog. Pero isang biglaang sigaw ng babala ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan nang sumugod ang isang nakabalabal na kakampi para pigilan siya. Isang makinang nahiwa ng enerhiya ang dumaan sa gitna ng mga bisita, na naglantad sa nakakadiring bacterial core na nakatago sa loob, kaya naiwang tulala at gulat na gulat ang mga elite na halimaw. Habang nananatiling napakakalmado ng NC sa ilalim ng kanyang disgise, patuloy na gumagapang ang nakakadiring laman na mukhang utak na ito, habang papalapit ang mabibigat na yabag ng demonyo, na nag-udyok sa isang halos walang malay na bihag na mangakong maghihiganti. Kahit halos hindi man lang siya mapansin ng mayabang na halimaw, habang iniipon ang natitira nitong enerhiya para sa huling atake, bigla na lang natuhog mula sa likuran ang desperadong mandirigmang ito. Umuubo ng dugo habang naglalaho ang huli niyang pag-asa, samantalang tahimik na tumakas ang misteryosong nakabalabal na intruder. Biglang lumingon ang walang mukhang gwardyang ito, lumapag mismo sa pababang kulungan, na nagpatahimik ng buong buo sa mga bihag. Taas noo siyang tumayo sa harap ng grupo, habang nagtitiwala ang babaeng may purple na buhok sa plano ng bata. Pilit na pinapakalma ang tibok ng kanyang puso. Sa likuran niya, masusing nakabantay ang batang may sungay, naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake, pero biglang nagpaputok ng maliwanag na sinagpababa ang gwardiya, at agad na napabagsak ang dalawang nakatagong target sa ibabang kulungan. Idineklara ng gwardyang ito na matagumpay nang napabagsak ang nakatagong parasito, lumutang pababa para mag-ulat sa dining table, kung saan kinuwestiyon ng isang nakatalukbong na demonyo ang pagmamadali niya habang sinasabi niyang sinusunod lang niya ang lihim na utos ng hari. Labis na ipinagtaka ng mga elite demon ang balitang iyon, nagbubulungan sila para alamin ang katotohanan. Ibinunyag ng isa na may isang scout na nakabalik ng buhay mula sa core zone, na gumulat sa lahat ng nasa mesa sa balitang ito, kaya mabilis na ipinatawag ng gwardiya ang mirror gate. Habang iginugulong ng dalawang nakamaskarang manggagawa ang malaking portal, nag-aalala ang mga demonyo na baka madurog ng mirror gate ang kanilang kargamento, pero iginiit ng batang may sungay na sadya itong ginawa ng tatay niya. Nangangakong walang anumang pisikal na pinsala ang aabutin ng mga mahahalagang itlog, na tila nagkumbinsi sa mga nagdududang bisita. Tumakbo ang batang ito sa gwardiya para magtanong tungkol sa exit na nag-utos naman sa kanya na tulungang ihatid ang mga bihag. Ipinaliwanag ng gwardyang ito ang shortcut ng direkta sa mga bisita, nakatanggap ng pambihirang papuri para sa kanyang maingat na pagpaplano, habang magalang siyang yumuko para tanggapin ito. Pinalakad ng diretsyo ang mga bihag sa malaking portal habang tinatanong ng AC kung nakarating na ba sila sa exit. Sa labas, sinimulan ng ihanda ng mga manggagawa ang forest barrier, kaya naguluhan ang bida natin sa kakaibang pamamaraan nila, habang inilalarawan ng kakampi niya ang mga nakakapagtakang nilalang na parang uod. Kinuha ng isang manggagawa ang isang gumagapang na maliit na parasito, diretsong isiniksik sa umiilaw na barrier, kung saan agad na naipit ang kakaibang nilalang, at kumalat na parang mga ugat ang mga umiilaw nitong antena. Mabilis na idinikit ang iba pang mga parasito sa barrier, na bumuo ng isang kakaibang hugis at sulok para makapasok sa zone. Pag-apak sa malambot na purple na barrier, nagtanong ang bida natin kung nasaan ang kapatid niya. Pero may ibang plano ang kakampi niya at direktang itinuro ang malaking mirror portal.
Tumango si Fang Xiaolan ng may buong determinasyon. Samantala, sa kalaliman ng tahimik na kabubatan, dahan-dahang lumapag ang mabibigat na bota sa damuhan habang binibilang ng gwardiya ang mga natitirang bihag. Kinalkula ng batang ito na may sungay ang mga kinakailangang pildoras, kaya inabot ng tatay niya ang isang kristal at inutusan siyang gumawa pa ng kaunti. Inisip ng bata kung para sa kanya ba ang mga ito, kahit sinabihan siya ng gwardiya na magpaiwan. Pagkarinig nito, tahimik na naggalit sa galit si Lesyang. Naisip niyang iniiwan na sila ng tatay niya, pero mabilis siyang nagpanggap na nakangiti ng masunurin. Nasiyahan ng gwardiya at nagpaalam na sa kanya. Habang naglalakad palayo, inisip ng malungkot na bata ang kanyang kapalaran. Alam niyang palpak na eksperimento lang sila, kaya nawalan na siya ng pakialam kung mabuhay man siya o hindi. Desperadong hiniling ni Lesyang na mabuhay ang babaeng may purple na buhok. Naglakad ng buo ang loob patungo sa umiikot na madilim na vortex na nagsimulang gumalaw at humampas ng marahas. Lumutang mula sa lupa, idinikdik niya ang kanyang sarili sa loob, isinubsob ng diretsyo ang kanyang braso sa magulong enerhiya na nagbigay ng matinding bigat sa kanyang katawan. Naiwan ang mga bihag na nanonood ng gulat na gulat habang nagsimulang tumulo ang sariwang dugo mula sa kanyang kamay. Bigla na lang, may lumabas na kakaibang purple na tangkay mula sa portal, na namukadkad at naging isang malaki at matingkad na orange na bulaklak. Tahimik siyang lumutang sa tabi ng kakaibang halaman, mabilis na binuksan ang crystal vial ng tatay niya at ibinuhos ang umiilaw na likido sa mga talulot nito. Agad na tumubo ang mga gintong sanga mula sa gitna na mabilis na mungahan ng maliliit at umiilaw na blueberries. Habang nanonood mula sa mga palumpong, nagtanong si Fang Xiaolan tungkol sa mga prutas, kaya ibinunyag ng kanyang kakampi ang kanilang maalamat na katayuan. Lumalabas na ang halamang ito ay isang mapanganib na sakuna na nagpagulat sa bida natin dahil sa koneksyon nito sa mga itlog. Nang malaman niya ang katotohanan sa likod ng misteryosong Eggman, buong pagmamalaking inanunsyo ni Lesheng na handa na ang mga prutas. Tumango ang kanyang tatay at naghanda na para anihin ang mga ito. Kuminang ng may enerhiya ang mga umiilaw na blueberries na ito habang hinihigop sila ng gwardiya gamit ang kapangyarihan niya. Eksakto sa 33 mahahalagang berries ang nabilang niya habang masusing nakabantay ang mga bida natin mula sa palumpong, napagtanto nilang ang mga maalamat na bagay na ito ay halos imposibleng makuha ng normal. Naisip ni Fang Xiaolan na kailangan lang nilang maghintay, naalala ang plano ng batang may sungay. Bumalik sa kulungan, nilapitan siya ng bata, bumulong sa kanya na magpatuloy na magpanggap na patay habang nag-aalok ng vial ng sarili niyang dugo, ipinaliwanag na itatago nito ng tuluyan ang kulay ng balat nila, upang makasama sila sa kargamento ng walang hinala. Napasinghap ang kakampi niya sa biglaang pagbabago, nagulat nang makita ang balat nilang nagiging maputlang kulay abo. Nang sa wakas ay umikot na ang dugo sa katawan nila, pinanood nila ang portal at naghintay para gumalaw. Habang nagpapatuloy sa pagpapanggap ang batang demonyo, na walang kamalay-malay sa malaking patong sa ulo niya, bumulong sa palumpong ang kakamping Dragonman na ito, habang nagdududa ang kanyang nakapiring na kasama sa plano nila. Pero nanumpa ang mandirigma na ipaghihiganti niya ang kanyang ina, na nag-udyok ng mabilisang tanong tungkol sa kanilang target, na Diumanoy nakatakas na sa labas, kahit na hindi pa rin nila alam ang pangalan niya. Inisip ng duwending ito kung nasa paligid pa rin siya, pero buo ang tiwala ng Dragonman kay Fang Xiaolin. Samantala, nakihalo ang bida natin sa mga bihag, pinanood ang gwardiya na paganahin ang kakaibang mahika nito, habang sinusubukan niyang intindihin ang pamamaraan nito. Nang magsimulang lumiwanag ang lumulutang na itlog, naalala niya ang chismis tungkol sa isang espesyal na guwantes, na gawa pala talaga sa ninakaw na balat, isang detalyeng nagpanginig sa kanya sa pandidiri. Bigla na lang, palihim na sumunod sa likod nila ang batang may sungay, nag-alok na tulungan silang magbago ngayon na habang umiilaw ang mga itlog ng iba pang bihag, na nagpakita ng isang kakaibang marka sa kanyang palad bago siya direktang pumasok sa umiikot na vortex. May pagdududang tiningnan ni Fang Xiaolan ang umiikot na vortex habang inihahanda ng walang mukhang gwardiya ang susunod na hakbang. Bigla na lang, ipinatawag ng gwardiya ang mga umiilaw na blueberries, ikinalat ito diretsyo sa grupo ng mga bihag, sa pilitang pinabuka ng malaki ang bibig ng lahat. Habang pinapanood ng bida natin na may isang lumilipad papalapit, nilunok niya ng buo ang mahiwagang prutas ng enerhiya, napansin ang kakaibang pait na lasa ng almonds. Nang sandaling iyon, bumiyak ang ulo ng gwardiya, naging isang kakaibang may 3 ulo, na agad na nanguna sa mga bihag papasok sa portal. Bumulong ang kakampi niya na makakatakas na sila sa wakas, sinagot ng isang tahimik na pagtango ng pagsang-ayon, direktang pumasok sa magulong energy field. Tumawid ang bida natin ng may determinasyon, lumitaw sa isang nakakabighani at walang katapusang kalawakan na puno ng mga bituin. Labis na ipinagtaka ng kasama niya ang cosmic space na ito, hindi makaramdam ng kahit anong pisikal na harang sa paligid, inilalarawan ito bilang isang mundo ng mga buhay na tuldok, kaya naglakad sila ng mas malalim pa sa malabituing bangin. Isang marangyang noble ang pumasok sa mirror portal, at kinuwestiyon ang walang mukhang gwardiya tungkol sa mabigat nitong maleta.
Kaswal nitong sinabing naglalaman ito ng resulta ng mga pananaliksik niya, kaya nagtanong ng mga detalye ang isang mausisan na noble. Pero mabilis na pinutol ng gwardiya ang usapan, kaya napilitan ang iba na ibahin na agad ang usapan. Pumila silang lahat sa umiikot na gatiway, at iniwan ang batang may sungay kasama ang isang pekeng pangako. Ngayong nag-iisa na, tahimik na nag-alala si Lesheng para sa kapatid niya, pinapanood ang malaking portal na unti-unting nagsasara. Sa isang banayad na ihip, tuluyang naglaho ang vortex, pero isang biglaang ingay sa langit ang gumambala sa kanya, kaya gulat na napalingon ang batang demonyo. Nang bumagsak ang isang malaking pulang sinag sa kabubatan, napasinghap siya sa takot sa misteryosong banta. Samantala, naglakad ang mga bihag sa malabituing kalawakan, habang nagsitsismisan ang mga dumakip sa kanila tungkol sa palpak nilang plano ng kolonisasyon. Di nagtagal, isa na namang umiikot na exit ang lumitaw sa malayo, na nagbigay ng nakakagaan ng loob ng ngiti sa mukha ni Fang Xiaolin nang tuluyan ng tumapak ang mga bota niya sa damuhan sa labas. Paglabas sa portal, napasinghap sa gulat ang grupo, na pagtantong hindi talaga sila nakarating sa labas na mundo. Isang nakakatakot na may pakpak na nilalang ang sumalubong sa kanila sa halip, masayang inanunsyo ang isang espesyal na slaughter feast para sa mga bisita niya. Nalabis na ipinagtaka ng mga Purple Nobles sa patibong habang inaanyayahan ng halimaw ang lahat na sumali sa patayan. Sa matinding takot sa biglaang banta, nagpanik ang mga noble. Ang isang mayabang na mandirigma ay hindi nagpatinag at direktang nagpakawala ng matinding sabog ng dark energy, pero agad lang na nabasag sa kanya ang atake, nagumulat sa umatake dahil sa kanyang napakatibay na depensa. Bigla na lang, sumigaw ang kasama niya na natutunaw ang mga pakpak niya, na nagtulak sa kanya na lumingon ng may labis na takot, at umiyak sa matinding sakit mula sa biglaang pagkabulo. Pang-asar na napansin ng nakakatakot na host ang mabagal nilang reaksyon sa sakit. Ibinunyag na ang nakakamatay na laro ay magsisimula na sa loob ng 15 minuto, na nagbigay ng matinding kaba kay Feng Xiaolan. Habang ipinapaliwanag ng halimaw na sakop ng Purge ang buong realm, kaya napagtanto ng bida natin na lahat ng nasa loob ay target bago kaswal silang sinabihan ng host na tumakbo at magtago. Nagmamakaawa ang mga nagpapanik na Purple Nobles sa gwardiya na ibalik ang exit, pero pinagtawanan lang nito ang matindi nilang ilusyon, kaya naiwan silang pinagpapawisan sa labis na takot. Bigla na lang lumutang pababa ang may pakpak na host para asarin sila, ngunit nakatanggap lang siya ng malalamig at tahimik na titig. Masaya niya silang pinaalalahanan na tumatakbo na ang 15 minuto nila, nagbabala na ang pananatiling buhay ang tanging tiket nila palabas bago tuluyang maglaho sa hangin habang tumatawa. Humingi ng sagot ang mga desperadong noble na ito mula sa kanilang guide, na diretsahan silang sinabihang asikasuhin ang kani-kanilang sarili, kaya napilitan silang umasa sa halip sa mga ninakaw nilang guwantes. Habang nagtatakbo sila ng mabilis papunta sa umiikot na gatiway, pinapanood silang tumakas, na natiling ganap na tahimik ang gwardiya, habang mahigpit na nakasunod sa likuran ang iba pang mga bihag, naglalakad ng mas malalim pa sa walang hanggang malabituing kalawakan. Samantala, bumulong ang isang lumulutang na itlog sa Dragon Man, nagtatanong kung nakita ba niya sa paligid ang pumatay sa ina niya, sinasabing nagsinungaling si Fang Xiaolan tungkol sa pagkakakilanlan ng target, na agad nagdulot ng labis na pagdududa sa mandirigma. Nang ibinunyag ang isang masamang boses na may dalang parasitikong lihim, nalaman ng ating kakamping Dragon Man ang katotohanan tungkol sa replika, habang ipinapaliwanag ng parasito ang pangmatagalang plano nito na mag-infiltrate, na nagbabalak na samantalahin ang sinumang may kinalaman sa mga clone, kahit pa nangangahulugan itong makipagtulungan sa kalaban. Samantala, nagpanik sa loob ng slime ang kasama ng bida natin, nang mapagtantong tuluyang natigilan sa pwesto niya si Fang, at hindi makatugon sa anumang desperadong pagtawag. Bumalik sa kawalan, walang kamalay-malay na nakatayo ang mga bihag. Nang magsimulang umapaw sa kapangyarihan ang isa pang itlog, kaya humiwalay sa pila ang Dragon Man, iginiit niyang malaman kung ano ang itinatago ni Fang Xiaolin, nagmamadaling bumalik para alamin mismo ang katotohanan. Paglukso ng diretsyo pabalik sa umiikot na portal, at paglabas sa kabilang panig, natagpuan niya ang naninigas niyang kakampi, at naiwang lubos na nalilito ang natitirang grupo, habang ipinapaliwanag ng kasama ang palpak nilang pagtatangkang magnakaw. Iginiit ng babaeng may puting buhok na ito na umatras na agad sila. Nang isinakay ng mandirigma ang bida natin sa kanyang balikat, pagbalik sa kawalan, isang kahina-hinalang bihag ang masusing nakabantay habang mabilis na dumaan ang misteryosong parasito sa mga tao. Pumila ang mga bihag papasok sa umiikot na gatiway habang naunang tumakbo ang parasite host para mag-imbestiga. Tinatanong ang lumulutang niyang itlog kung nasusundan ba ang target nila, na kinumpirma namang nararamdaman nito ang kakaibang enerhiya. At hinikayat siyang hanapin agad ang core habang tumatakbo sila ng mas malalim pa sa nagbabagong kakahuyan. Sa malapit, isang nakamaskarang tagapagmasid ang nanonood mula sa mga anino. Nagtataka kung bakit nananatiling ganap na naninigas ang bida natin, nakakulong pa rin sa isang malalim at walang tugon na pagkatulala. Kaya hinawakan ng babaeng may puting buhok ang kanyang kamay habang may pagdududang nanonood sa kanya ang Dragon Man.
Bigla na lang, hiniwa niya ang palad nito para paduguin, para subukang gisingin ang sistema niya, pero hindi nagdulot ng anumang reaksyon ang sugat. Ikinagalit ng protektibong mandirigma ang padalos-dalos na hakbang na ito, pero iginiit niya na kinakailangan ang ganoong panganib, at nakatanggap siya ng isang napakatalim na tingin ng matinding pagtutol. Bago makialam ang kanilang nakamaskarang kakampi, ipinagpipilitang itigil na nila agad ang walang kwentang pag-aaway na ito, malamig siyang nagbabala na ang sarili lang niya ang ililigtas niya. May kumpiyansang umisi ang kakamping Dragonman na ito, habang nagbabala ang kanilang nakapiring na kasama sa isang paggalaw sa malapit, kaya napilitan ang grupong maniga sa katahimikan. Sa labas, isang nakakadenang kabaong ang misteryosong hinahatak ang sarili. Nang subukan ng mga desperadong noble na magbukas pa ng isang portal, ginamit nila ang kanilang ninakaw na guwantes laban sa vortex. Umaasang akay ang gatiway na ito sa tuluyan nilang pagtakas, pero biglang pinutol ito ng isang pamilyar na pulang sinag, na nagpakita sa nakakatakot na host na naghihintay na naman sa kanila, kaya naiwang tulala at gulat na gulat ang mga noble. Pang-asar siyang umikot sa kanyang biktima sa loob ng kawalan, kaya nagkagulo pa rin silang pumasok sa exit. Pero napunta lang silang muli sa kagubatan kung saan may 5 minuto na lang ang natitira sa oras. Patuloy sa mabagal at nakakakilabot na paggapang ang nakakatakot na kabaong na napansin ng nakapiring na kaalyado ng may matinding pagkalito. Walang kahirap-hirap itong dumudulas sa madilim na kakahuyan na nagpapawi sa lumulutang na itlog dahil sa matinding gulat. Napagtanto ng babaeng may puting buhok na namataan na sila, ngunit walang silbi ang pagtakbo habang tumataas ang nakamamatay na enerhiya mula sa ilalim ng lupa. Biglang napaisip ang nakapiring na gabay, na pagtantong pinapaikot sila ng kalaban mula sa ilalim habang nagsisimulang umapaw sa kapangyarihan ang nakakatakot na kabaong, at naglalabas ng malakas na alon ng madilim na enerhiya. Isang kakatwang likidong nilalang ang dahan-dahang umaahon mula sa kalaliman, tumitigas at nagiging isang nakapangingilabot na bagong kalaban, na agad nagpaparalisa sa grupo dahil sa matinding presyon. Magaang na humahakbang sa lupa ng kabubatan, nagrereklamo ang halimaw na ito tungkol sa hindi kumpletong ebolusyon nito, habang nagpapakita ng isang nakakabahalang ngiti. Bigla na lang, nahulog ang ating natigilang bida mula sa kanyang kinalalagyan ng may maputlang kamay na umabot upang hulihin siya, at hinila siya pababa sa madilim na bangin. Nanatiling walang emosyon si Fang Xiaolan habang nahuhulog, kaya napilitang sumunod at tumalon ang Dragonman. Mahigpit nitong hinawakan ang binti niya sa isang desperadong pagtatangkang sagipin siya. Ngunit pareho lamang silang nahila pababa sa kadiliman, at bumagsak sila sa isang mahiwagang kuweba sa ilalim ng lupa, na lubos na ikinalito ng mandirigma sa kanilang bagong kapaligiran. Mabuti na lang, tuluyan ang nagising ang bida natin mula sa pagkakatulala. Kakaiba ang pagiging masunurin ng ating bida matapos magising, ngunit agad na napansin ng Dragonman ang isang madulas na bagay, at nagtataka kung anong kasuklam-suklam na lugar ang kinabagsakan nila nang mapagtanto nilang nakulong sila sa loob ng isang malamang pod. Ang pod na ito ay isa lamang sa marami na lumulutang sa bangin. Samantala, nararamdaman ng nakakatakot na halimaw na kabaong ang kanilang presensya, at mapanuyang tinatawag silang mga mababang klaseng merienda na hindi karapat-dapat sa kanyang sikmura. Bumalik sa loob, nakatayo ang mandirigma, at nagpa siyang bumaba upang maiwasan ang baho, habang isang lumulutang na berdeng maskara ang nagbabantay sa bawat galaw nila. Kaya napilitang makialam ang isang may pakpak na tagapagbantay bago pa lumala ang sitwasyon. Biglang naglabas ang maskarang ito ng nakakabulag na kislap ng enerhiya. Tinamaan ang halimaw na kabaong ng isang direktang mental na pag-atake, na umalingaw-ngaw ng napakalakas sa loob ng bungo nito, kaya galit niyang inutusan ang boses na tumigil sa panunumbat sa kanya. Nalubos na ikinasya ng may pakpak na tagapagbantay sa resulta, na humakbang pasulong upang suriin ang kanilang pag-unlad, at nakatingin sa 3 naglalakihang umiilaw na pods, na naglalaman ng makapangyarihang mga bulto na nananatiling tulog. At naisip na ang core ay abala sa pag-aalaga sa mga natutulog na higanting ito na nagsisilbing kahalili ng pangunahing utak. Nakatanggap ang may pakpak na tagapagbantay na ito ng biglaang alerto na nagpapahayag na opisyal nang nagsimula ang malaking piging. Samantala, tumakas ang babaeng may puting buhok dala ang mga itlog, nagtataka kung bakit hindi pa rin nagigising ang kasama nila, at napagtanto na labis siyang pinainom ng droga ng Dragonman kanina. Bigla na lang, isang maputlang kamay ang lumipad mula sa mga anino, kaya napilitan siyang iwasan ang biglaang pag-atake. Habang inihahanda niya ang kanyang matalas na mahika ng buto, malalaking tulis ng kalansay ang sumabog upang saktan ang umatake, ngunit mabilis niyang naramdaman na may mali. Nang mawala ang alikabok at walang nakitang pinsala, hinawakan siya sa balikat mula sa likuran ng naputol na kamay na iyon, kaya labis siyang nagulat sa tibay nito na lumulutang pabalik sa hangin na may nakakakilabot na kapangyarihan. Ang isang bias ay dumami at naging ilang mga kamay, kaya napagtanto niyang kaharap nila ang isang kakatwang maraming paa at kamay habang ang nakapiring nilang kaalyado ay nagmamadaling tumakas. Mapanuyang nagyayabang sa sarili ang nakakatakot na halimaw na kabaong na ito, na nagbababala na marami rin siyang sikmura. Biglang sumabog ang matatalim na lilang ugat mula sa mga dingding ng kuweba,
na nag-udyok sa Dragon Man na hilahin pabalik ang ating bida, binabalaan siyang manatiling alerto at umiwas. Bagamat tila ganap na nakaharang ang sarili niyang mga kasanayan dito. Isa pang malaking patusok ang bumagsak sa pagitan nila, ngunit nakahinga ng maluwag ang mandirigma nang makitang nakikinig ang kanyang kapareha, at sa wakas ay nagpapakita ng kaunting pokus si Fang Xiaolin. Sabay silang tumakbo ng mabilis papasok sa madilim na lagusan habang hinihimok siya ng Dragon Man na makasabay. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Isang maliit na madilim na galamay ang umusbong sa mismong ilalim nila, mabilis na lumalaki, at nagiging isang malaking aninong baging na agad pumulupot sa mga bias ng ating bida, kaya naging kakaibang kalmado siya sa kabila ng bitad. Habang mabilis na hiniwa ng kanyang kasama ang madilim na tumubo lamang para agad na mabuo muli ang mga naputol na piraso. Ang walang katapusang pagpapagaling na ito ay labis na nakakainis sa mandirigma, na sinusubukang pakalmahin ang kanyang pagtaas ng galit, inaalala ang mga lumang babala ng kanyang ina tungkol dito. Habang tahimik na inihahanda ni Fang Xiaolan ang kanyang susunod na hakbang, bigla na lang hinawakan ni Fang Xiaolan ang mga pisngi ng kanyang kapareha, at hinila ito palabas sa isang nakakatawang paraan, habang nananatiling ganap na blangko ang tingin. Nagtataka ang mandirigmang ito kung biro ba ito, at nagmakaawang tumigil bago pa mamaga ang kanyang mukha. Samantala, may isa pang nakaligtas na sumusunod sa isang kakaibang signal na ginagabayan ng isang kinakabahang lumulutang na itlog. Lalo pa silang pumasok sa isang kuweba na napalilibutan ng mga bungo, bagaman pakiramdam nila ay kakaiba ang magnetic field dito, kaya hinikayat pa rin siya ng itlog na sumulong. Sabay silang tumakbo ng mabilis sa madilim at likulikong landas, natisod sa isang malaking umiilaw na asul na pod, na tila naglalabas ng napakakonsentradong pheromone. Nang mapagtantong maaaring nasa loob ang bangkay ng isang nahulog na kaalyado, nag-alala ang nakaligtas na ito tungkol sa katatagan ng core, ngunit tiniyak ng lumulutang niyang kasama na ligtas ito. Bigla na lang naghiwalay ang maliit na itlog, at inilantad ang isang nakakatakot na mata na handang suriin ang loob. Habang naglalabas ito ng berdeng probe papunta sa pod, dahil alam nilang dapat na silang kumilos bago pa sila matuklasan ng kalaban, pinaalalahanan iyan ang kanyang lumulutang nakasama tungkol sa muntik nilang pagtakas. Ngunit iginiit ng itlog na kaya nilang harapin ang mga hindi pa nagbabagong kalaban na ito. Kaya sinabihan siya niyan na masyadong perpekto ang iniisip nito, na agad ikinainis ng lumulutang na mata, na itinuturo ang mapanganib na sasakyang pinili ng kanyang kapareha, bagamat ipinagtatanggol ng itlog ang mabilis nitong proseso ng pagpapagaling, kaya pinagalitan siya niyan dahil sa pagbabaliwala sa mga kahihinatnan. Bigla na lang, inihayag ng itlog ang isang nakapangingilabot na lihim tungkol sa ating bida. Samantala, nagbabala ang Dragon Man sa ating bida tungkol sa umuubos na ulan, at nag-aalalang baka matabunan sila kung bumuhos ito. Nang tumingala siya sa kisam ng may pangamba, sa tamang oras, bumilis ang pagpatak ng ulan at naging nakamamatay na mga karayom, kaya napilitang umiwas ang mandirigma sa biglaang pag-ulan, at nagpakawala ng matinding bagyo ng nakakalasong likido. Mabuti na lang at humakbang pasulong si Fang Xiaolan upang harangan ang pag-atake, na nakahawak sa isang malaking tipak ng sahig, na ikinagulat ng kanyang kasama dahil sa lakas ng kanyang katawan. Akalain mong hinila niya ang buong patong ng lupa, nang mapagtantong ganap na nakaharang ang kanyang sariling kapangyarihan dito. Habang walang kahirap-hirap na binubuhat ng ating bida ang mabigat na bagay, sa pagbuhos ng nakamamatay na ulan, hinaharang ng malaking kalasag na lupang ito ang bawat patak. Kaya labis na natigilan ang Dragon Man sa kapangyarihang ito, dahil dapat siya ang tagapagtanggol dito. Habang pinapanood ang kapareha na walang hirap na nagbubuhat sa mabigat na lupa, ngumiti lang ng may buong pagtitiwala ang ating bida, habang napagtanto ng halimaw na kabaong na nabigo ang asido sa sikmura niya. Dahil sa inis, naghanda ng mas malaking pag-atake ang halimaw, sa pag-asang tuluyan na silang madudurog. Ngunit isang biglaang matalim na sakit ang nagpahinto sa kanya. Sa loob, naghuhukay na si Fang Xiaolan ng daanan patungo sa pagtakas, kaya napagtanto ng halimaw na pinupunit nila siya habang nanonood ang Dragon Man sa mabilis na paghuhukay at hindi makapaniwala. Dahil sa galit, nagpa siya ang halimaw na pag-awayin sila, na nagpatubo ng isang matalim na lilang ugat sa mismong ilalim nila, na mabilis na pumulupot sa mandirigmang may puting buhok. Ngunit tinugunan niya lang ito ng isang may tiwala ng ngiti. Habang sa ibang lugar, naiwang nakatiwangwang ang isang walang laman na maleta, kung saan matapang na tinitingnan ng isang bihag na babae ang kanyang dumakip, na mahinahong ibinubunyag ang mga sikreto ng kanyang sinaunang angkan. Labis na nagulat ang bihag na kapatid na ito nang madaling mapabagsak ng isang mahiwagang kaalyado ang isang halimaw, na nagpapahiwatig na kilala pala nila ang kanyang kapatid na si Fang Xiaolan. Samantala, ipinapaliwanag ng isang kakatwang nilalang ang mapait nitong layunin, ngunit agad niyang naramdaman ang biglaang pagbabago ng sumugod ang isang malakas na kamao na may kulay pulang enerhiya. Lumalabas na nabisto ng ating mga bida ang kanilang plano. Pinasabog ang bitag ng kalaban ng may matinding kadalian.
Ang hindi inaasahang pagganting ito ay nag-iwan sa tagapagbantay na labis na naguguluhan, na nakatingin sa itaas sa kanyang mga nakakulong na bihag na hindi makapaniwala, kung saan pinoprotektahan ng nakapiring na mandirigma ang kanyang kasama mula sa panganib. Mahina siyang umiti para tiyakin sa kanya na ayos lang siya, kahit na tanging pag-aalala lang ang magagawa niya ng tahimik, kaya nag-utos ang galit na tagapagbantay na kunin na lang ang kanilang buhay. Bigla na lang, umubo ang halimaw ng isang bibig ng dugo, na nakakuha ng pansin ng nakulong na dalawa sa itaas. Isang malaking haligi ng liwanag ang sumabog mula sa ilalim, at tuluyang sumira sa malalalim na patong ng kuweba sa ilalim ng lupa, habang dinudurog ng isang mabigat na bota ang natitirang mga guho. Habang sa wakas ay sumulpot na ang ating magigiting na dalawa, hindi makapaniwala ang nakapiring na mandirigma sa kanyang mga mata, habang nawawalan na ng katinuan ang tagapagbantay, kaya pinagtawanan ng Dragonman ang kanyang pagkalito. Biglang napuno ng kakaibang presyon ang hangin nang sumabog ang isang malaking madilim na umiikot na bagyo sa itaas nila, at nilamon ang tagapagbantay sa matinding anino. Ang biglaang pagbugso ng enerhiya na ito ay nag-alarma sa mandirigma, na lumawak sa isang malaking hindi tinatabusang simboryo, at iniwan siyang ganap na bulag sa loob. Biglang bumaril ang matatalas na patusok mula sa harang, kaya napilitan siyang tingnan ang mga nakaligtas na maswerte namang nakatakas na may mga galos lamang. Ngunit hindi makita ang kanilang lumulutang na kasama, tila nahigop ng diretsyo sa core ng halimaw, na nagpapaliwanag kung bakit ganap na nawala sa sarili si Fang Xiaolan. Samantala, patuloy na kumakaluskos ang madilim na simboryo. Nakuha ang atensyon ng isang malayong tagamasid, galit na patuloy na nabibigo ng labis ang kanyang mga alagad, na matamang nakatitig sa pamamagitan ng kanyang kakatwang berdeng mata, habang umaandar ang umiilaw na pod na may hindi matatag na enerhiya. Nagpanik ang tagamasid na ito habang hinihigop ang enerhiya. Naaalala ang mahiwagang itim na itlog na nakuha niya kanina nang biglang sumabog ang isang nakakabulag na berdeng ilaw. Kaya naniga sa gulat ang may pakpak na bantay habang nagsisimulang tumigas ang isang madilim na masa ng enerhiya na nagpapakita ng isang mabigat na bota na humakbang sa sahig. Lumabas ang isang makapangyarihang gintong nakamaskarang mandirigma na nagpapalabas ng matinding tila Diyos na presensya na may mayabang na ngiti sa kanyang mukha. Dahil sa takot, mabilis na yumuko bilang paggalang ang tagamasid, ngunit agad na hiningi ng bagong silang na emperador ang lokasyon ni Xiaolin na nag-udyok sa bantay na sabihin na binabaliwala niya ang mga pangalan ng tao. Binalaan siya ng mandirigmang ito na tandaan ito ng mabuti dahil si Xiaolin ang kanyang nag-iisang tunay na Panginoon na binabaliwala ang pangunahing utak bilang inabsorb na pagkain lamang. Ang nakakagulat na pagbubunyag na ito ay lubos na nakapagpatahimik sa bantay. Habang biglang inabot ng emperador ang kanyang kamay, inagaw ang kumikinang na berdeng korona mula sa kanya, dinurog ito para makuha ang natitirang enerhiya nito, at kumpiyansang ipinahayag na nahanap na niya ang kanyang pakay. Ang may pakpak na bantay na ito ay pinagpawisan ng malamig habang walang bahalang naghahatid ng masamang balita ang gintong nakamaskarang mandirigma, na lubos na nagpahanga sa tagamasid sa pagbubunyag na ito. Mayabang siyang nagpayo sa kalaban na tumakas, na pinagtatawanan kung paanong naging isang karaniwang manlalaro lamang ang Game Master. Nag-iwan ito sa bantay na nanginginig sa labis na pagkasindak habang ang gintong emperador ay simpleng nanunuya ng may matinding pandidiri. Biglang sumabog ang isang malaking alon ng madilim na enerhiya. Samantala, nakita ni Yao Ling at ng kanyang mga kasama ang mga umiilaw na orbe na biglang bumulong ng babala na tumakas sa lugar. Nang marinig ang kanyang tunay na pangalan, labis na natigilan ang babae, kaya agad siyang pinrotektahan ng nakapiring na mandirigma. Kahit na wala talagang nararamdamang masamang balak ang kanilang kaalyadong may tatoo, tinanong niya ang kanyang tagapagtanggol kung alam nito ang kanyang pangalan. Ngunit malungkot niyang inamin na wala siyang alam. Ipinaliwanag ni Yao Ling na itinago niya ang kanyang tunay na pangalan, habang patuloy na hinihikayat siyang lumayo ng mahiwagang umiilaw, at napagtantong sinuman ang nagpadala nito ay malamang pamilya niya, na nagpadala ng isang pagkagulat na realisasyon sa nakapiring na mandirigma habang nakatitig sa hindi makapaniwala ang kanilang kasama sa balita. Pinagmasdan ni Yao Ling at ng kanyang mga kaalyado ang mga umiilaw na orbe na lumutang palayo, na nag-udyok sa kanya na agad na habulin ang mga ito, habang isinisigaw ng nakapiring na mandirigma na maghintay siya. Ngunit binalaan siya ng kanilang kasamang may tatoo na sundan siya ng malapitan, hinihimok ang lahat na manatiling alerto. Samantala, ang umiikot na madilim na bagyo ay sa wakas nagsimulang luminaw, nagpapakita ng isang mahiwagang tumutulong itim na itlog, na kalmadong hawak ng ating bida sa kanyang kamay habang ang natalong tagapagbantay ay nakahandusay na ganap na sira sa lupa. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng ngiti sa mukha ng kanilang mga kaalyado, kahit na nananatiling ganap na nagbabantay si Xiaolin, lalo na nang lumapit ang isang makapangyarihang presensya mula sa likuran. Ang gintong nakamaskarang mandirigmang ito ay magalang siyang tinawag na Panginoon, na nag-iwan sa ating bida na tahimik na sinusuri ang kakaibang bagong tagapaglingkod na ito hanggang sa desperadong magmakaawa ang natalong halimaw sa emperador para sa awa.
Tumugon lamang siya ng isang malamig at walang pakialam na titig, walang pag-aalinlangang itinaas ang kanyang kamay upang tapusin ang trabaho at agad na pinuksa ang halimaw gamit ang isang sinag ng liwanag. Pinagmasdan ni Xialan ang malupit na pagpapakita na hindi man lang kumukurap habang nagbabala ang kanyang kasama na mag-ingat sa kanyang likuran. Ipinakilala ng gintong nakamaskarang mandirigmang ito ang kanyang sarili bilang itim na itlog na nag-iwan sa kanilang kasamang may tattoo na labis na nagtaka sa pag-aangkin. Habang nagtataka ang tagapaglingkod kung nawala na sa isip ang kanyang Panginoon, kaya tinanong ng kanilang kasama kung aalis ba sila sa core zone. Ngunit niliwanag ng gintong mandirigma na kailangan nilang tuluyang makatakas mula sa itlog na ito, na gumulat sa Dragon Man sa ideya ng mundo sa labas. Binalaan niya na mabilis na naubusan ng buhay ang lugar na ito, walang kahirap-hirap na hinihiwa ang isang umiilaw na berdeng lagusan gamit ang kanyang kamay. Bigla na lang, hiniling ng mandirigmang may tatoo na malaman ang pumatay sa kanyang ina, na nagpabuntong hininga sa gintong tagapaglingkod sa kanyang katigasan ng ulo. Habang desperadong nagmamakaawa ang kaalyado para sa isang pangalan, sa wakas ay ibinunyag niya na ang salarin ay nagngangalang Longlai, at kinumpirma na ang mahiwagang Zero ay aktwal na nagsasabi ng totoo. Habang ganap na bukas at hindi matatag ang lagusan, naghahanda ang mapaghiganting mandirigmang ito na pumasok ng mag-isa hanggang sa biglang mahawakan ng mahigpit ang kanyang pulso. Pinigilan siya ni Xialan na may seryosong ekspresyon, na tumangging hayaan ang kanyang kasama na sumugod sa panganib na nagdala lamang ng ngiti sa mukha ng kaalyado. Habang nagbabala ang kanilang gintong tagapaglingkod na mabilis nang nagsasara ang lagusan, inamin ng mandirigmang may tatoo na kinamumuhian niya ang mga emosyonal na pamamaalam, na nag-iwan sa ating bida na tahimik na nakatitig habang nag-aalay ang kanyang kaalyado ng huling pasasalamat ng ngiti, at biglang hinablot ang kanyang pulso ng may matinding lakas. At agad na sumugod ng diretsyo sa hindi matatag na lagusan habang pinipigilan ng gintong tagapaglingkod si Zaya Alun na habulin ito. Nagpadala ito ng matinding galit sa ating bida, ngunit tumanggi ang tapat niyang tagapaglingkod na hayaan siyang mamatay. Hinila siya sa bitak bago pa man ito bumagsak, at bumagsak sila sa loob ng isang high-tech na silid na may mga umiilaw na pods, kaya nagpa siya silang suriin ang mga kakatwang itlog ng buhay na ito. Bagamat napansin ng gintong mandirigma na nawawala ang mga bantay, nang biglang umilaw ang isang holographic light system, na inihayag na sila ay aktwal na nakasakay sa isang na-hijack na alien spaceship. Kasalukuyang papunta ng diretsyo sa isang replika ng Earth, mabilis na lumilipad sa malawak na kalawakan patungo sa kanilang susunod na destinasyon.